Iniwan niya ako sa gitna ng kalsada, duguan, at naghihingalo, para lang iligtas ang kuko ng kabit niya. Ang asawang pinagsilbihan ko ng tapat. Itinapon ako na parang basura sa kanal. Pero hindi nila alam, ang babaeng tinawag nilang baliw, ang siyang maghuhukay ng sarili nilang libingan. Akala niyo ba talo na ako? Magsisimula pa lang ang tunay na bangungot niyo. Handa na ba kayong makita ang impyerno sa kamay ng isang muling nabuhay? Unahin niyo siya, please. Unahin niyo si Sofia. Huwag kayong mag-alala sa asawa ko, matatag yan. Si Sofia ang mas kailangan ng tulong ngayon dahil maselan ang lagay niya. Ang boses na iyon ni Manuel ay tila isang matalim na balisong na humiwa sa gitna ng malakas na buhos ng ulan. Bawat salita ay malinaw, malamig, at walang bakas ng pag-aalinlangan. Sa gitna ng nagbabagang usok mula sa nayayamot na makina ng sasakyan at sa amoy ng gasolina na humahalo sa amoy ng basang lupa, ang mga katagang iyon ang naging huling kumpas ng kamatayan para sa pusong 7 taong nagmahal ng tapat. Sa loob ng nayurak na sasakyan, nakasandal ang ulo ni Elena sa nabasag na bintana. Ang ulan ay humahapdi sa kanyang balat, ngunit mas mahapdi ang dulo ng isang mahabang bakal na tumagos sa kanyang tagiliran, tila isang malupit na angkla na pilit siyang ibinabaon sa kailaliman ng lupa. Ang kanyang hininga ay gumuho, bawat singhap ay may kalakip na lasa ng kalawang at dugo. Ngunit sa kabila ng dulas ng pulang likidong umaagos sa kanyang mukha, pilit niyang idinilat ang kanyang mga mata. Doon, sa labas ng sasakyan, nakita niya ang kanyang asawa. Ang lalaking pinangakuan niya ng habambuhay sa harap ng dambana ay buong ingat na kinakarga ang isang babae. Si Sofia, ang sekretary ni Manuel na lagi niyang ipinagtatanggol kapag may nagdududa. Nakita ni Elena kung paano yakapin ni Manuel si Sofia ng mahigpit. Ang pag-aalala sa mukha nito ay hindi niya kailanman nakita para sa sarili niya sa loob ng maraming taon. Ang bawat haplos ni Manuel sa buhok ni Sofia, habang inilalayo ito sa kapahamakan, ay tila mga sampal na yuyurak sa lahat ng sakripisyong ginawa ni Elena para sa kanilang pamilya. Isang mapait na kabalintunaan ang sumariwa sa isip ni Elena habang unti-unting lumalamig ang kanyang katawan. Ilang minuto bago mangyari ang aksidente, habang mabilis na binabaybay ni Manuel ang madulas na kalsada ng lunti ang kabundukan, ang tanging iniisip ni Elena ay ang kaligtasan ng asawa. Noong sandaling mawala ng kontrol ang sasakyan, sa halip na protektahan ang sarili, ay buong lakas na inihilig ni Elena ang kanyang katawan patungo sa direksyon ni Manuel upang magsilbing kalasag kung sakaling tumama sila sa puno. Ang kanyang kanang kamay ay mahigpit pang nakahawak sa isang maliit na lalagyan ng pagkain, ang paboritong adobo ni Manuel na maingat niyang niluto kaninang madaling araw para sa kanilang out-of-town trip. Ngayon, ang lalagyang iyon ay nayurak na rin, ang pagkaing pinaghirapan niya ay nakahalo na sa putik at bubog, gaya ng kanyang dignidad na niyurakan ng lalaking pinaka-iniibig niya. Manuel! Ang tanging salitang lumabas sa kanyang tuyot na labi ay isang pabulong na daing, ngunit nilamon ito ng dagundong ng kulog. Hindi lumingon si Manuel. Ni hindi nito sinulyapan ang bahagi ng sasakyan kung saan nakapiit ang kanyang asawa. Ang tanging mahalaga para sa kanya ay ang babaeng nasa kanyang bisig. Ang babaeng kahit isang galos ay ayaw niyang makita. Ang bawat hakbang ni Manuel papalayo sa sasakyan ay tila pagbura sa 7 taon ng kanilang pagsasama. Ang mga gabing pinagsilbihan ni Elena ang kanyang biyanan na si Doña Remedios. Ang mga hapon na tiniis niya ang mga masasakit na salita ng pamilya ni Manuel dahil lamang sa utang na loob. At ang lahat ng pangarap na binuo niya para sa isang pamilyang akala niya ay totoo. Nang dumating ang mga rescuer, narinig muli ni Elena ang boses ng asawa mula sa malayo. Sa kanyo na asikasuhin ang asawa ko. She is a survivor. Kayang-kaya niya yan. Unahin niyo itong kasama ko. Baka ma-shock siya. Isang malamig na tawa ang nais kumawala sa lalamunan ni Elena. Ngunit dugo lamang ang umapaw. Matatag, survivor? Iyon ba ang premyo sa pagiging isang martir na asawa? Ang iwanan sa gitna ng kamatayan dahil lamang sa akalang kaya mong tiisin ang lahat? Ang bawat hibla ng kanyang kalamnan ay tila hinihiwa ng libu-libong karayom. Ang kanyang paningin ay nagsisimulang magdilim, tila isang telon na unti-unting bumabagsak sa isang trahedya. Sa loob ng ambulansya, habang inilalapat ang oxygen mask sa kanyang mukha, narinig ni Elena ang pag-uusap ng mga paramedic at ng kanyang asawa sa labas. Sir, kailangan po nating dalhin ang asawa niyo sa pinakamalapit na ospital.
Kailangan niya ng agarang operasyon dahil sa internal bleeding. Pakipirmahan po itong consent form, sabi ng isang boses. Nag-alinlangan si Manuel. Magkano ba ang aabutin niyan? Baka pwedeng stabilization lang muna. Malaki ang mawawala sa kumpanya kung maglalabas ako ng ganyang kalaking cash ngayon. At kailangan din ni Sofia ng espesyalista para sa mga pasa niya. Ang katahimikang sumunod ay mas nakakabingi kaysa sa anumang sigaw. Ang halaga ng kanyang buhay ay itinumbas lamang ni Manuel sa perang mawawala sa kumpanya at sa mga galos ng kanyang kabit. Ang bawat patak ng ulan sa bubong ng ambulansya ay tila isang bilang para sa bawat segundo ng kanyang paglaho. Sa gitna ng panghihina, isang kakaibang lakas ang nanahan sa kalooban ni Elena. Isang apoy na hindi nagmula sa galit, kundi sa isang malamig at matalim na pagtanggap. Itinaas niya ang kanyang nanginginig na kamay, pilit na inabot ang clipboard mula sa nagulat na paramedic. Sa pamamagitan ng natitirang lakas ng kanyang pagkatao, pinirmahan niya ang sariling consent form. Ang bawat guhit ng kanyang pluma ay tila isang sumpa, isang pangako sa sarili, na kung sakaling magbukas muli ang kanyang mga mata, hindi na ang Elena na naging alipin ng pag-ibig ang sisilang. Pinanood niya ang sariling dugo na pumatak sa puting papel, tila isang selyo ng isang bagong kasunduan. Ang kanyang puso, na dati ay puno ng init ng pagmamahal, ay tila unti-unting nagiging bato, matigas at hindi na muling matitibag ng anumang pangako. Manuel, bulong niya sa kanyang isip habang dahan-dahang lumulubog sa kadiliman ng anesthesia. Salamat sa pagpili sa kanya. Dahil sa gabing ito, tinuruan mo akong piliin ang sarili ko. At sa oras na magising ako, titiyakin ko na ang bawat patak ng dugo ko na ibinuhos mo sa kalsadang ito ay babayaran mo ng buong buhay mo. Ang huling imaheng nakita ni Elena bago tuluyang mawalan ng malay ay ang anino ni Manuel sa labas ng bintana, nakatalikod, protektado ang sarili mula sa ulan habang iniwan ang kanyang asawa sa gitna ng malamig at madilim na kawalan. Bakit ang taong pinagkatiwalaan mong sasalo sa iyo, sa bawat pagkadapa ang siya palang magtutulak sa iyo sa bangin? Gaano nga ba kalalim ang sugat na kayang iwan ng isang pagtatraidor bago tuluyang mamanhid ang isang puso? At sa muling pagdilat ng kanyang mga mata, makikilala pa ba niya ang refleksyong haharap sa kanya sa salamin? O isang estranghero na lamang ang matitira sa guho ng kanyang dating buhay? Sana ay hindi ka na lang nagising, Elena. Alam mo ba kung magkano ang inabot ng hospital bill mo? Isang linggo pa lang ay halos butas na ang bulsa ng anak ko, tapos ngayon ay uuwi ka rito na parang lantang gulay? Pabigat ka talaga sa pamilyang ito. Yan ang unang bungad ni Doña Remedios sa sandaling tumapak ang gulong ng wheelchair ni Elena sa loob ng mansyon. Walang yakap, walang luha ng pasasalamat, at lalong walang pag-aalala. Ang tanging sumalubong sa kanya ay ang matatalim na salita ng kanyang biyanan na tila mga latigo na muling nagpapadugo sa kanyang mga sariwang sugat. Ang bawat salita ay may kalakip na pandidiri. Tila ba ang pagkakaligtas ni Elena mula sa bingit ng kamatayan ay isang malaking pagkakamali na kailangang bayaran ng buong pamilya. Nakatingin lang si Elena sa kawalan, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa braso ng wheelchair. Ang mansyong dati ay itinuturing niyang tahanan ay tila naging isang malawak at malamig na kabaong. Ang bango ng mga mamahaling pabango at sariwang bulaklak sa sala ay hindi sapat upang takpan ang amoy ng pagkabulok ng kanilang moralidad. Sa kanyang isipan, paulit-ulit na umaalingaw ang tunog ng ulan at ang boses ni Manuel na pinipili si Sofia. "Mama, stop it! Pagod lang si Elena," malamig na sabi ni Manuel, habang dahan-dahang itinutulak ang wheelchair patungo sa gitna ng sala. Ngunit ang kanyang tinig ay walang malasakit. Ito ay tono ng isang taong gumagawa lamang ng obligasyon dahil may mga matang nakatingin. Hindi man lang niya tiningnan ang kanyang asawa. Ang kanyang pansin ay nakatuon sa kanyang cellphone, marahil ay tinitingnan kung gising na ang kanyang tunay na mahal. "Pagod? Manuel, tignan mo ang nangyari sa kumpanya dahil sa aksidenteng yan. Na-delay ang mga deliveries natin dahil nasira ang sasakyan. At itong asawa mo, imbes na makatulong, ayan at kailangan pa nating bayaran ang mga gamot niya hanggang sa mamatay siya." Patuloy ni Doña Remedios, ang boses niya ay tumataas. Tila sadyang ipinaririnig sa lahat ng katulong sa bahay. Huminto ang wheelchair sa harap ng isang malaking salamin sa sala. Doon nakita ni Elena ang kanyang sarili. Ang dating masiglang mukha ay napalitan ng isang maputla at tila bangkay na anyo. Ang mahabang tahi sa kanyang tagiliran ay kumikirot sa bawat paghinga. Ngunit ang mas masakit,
ay ang kawalan ng buhay sa kanyang sariling mga mata. Tila ba ang tunay na Elena ay naiwan doon sa putikan, sa ilalim ng ulan, at ang nilalang na nakaupo ngayon ay isang shell na lamang. Manuel, pabulong na tawag ni Elena. Ang kanyang boses ay paos, tila nanggagaling sa ilalim ng lupa. Lumapit si Manuel, ngunit nanatiling may distansya. Yes, Elena? Do you need something? Kung magrereklamo ka na naman tungkol sa nangyari sa aksidente, please huwag ngayon. I'm so stressed out with the insurance and the repairs. Intindihin mo naman ako. Tumingala si Elena sa kanyang asawa, ang kanyang labi ay nanginginig. Bakit siya, Manuel? Bakit siya ang inuna mo? Isang sandali ng katahimikan ang namayani. Nakita ni Elena ang bahagyang paggalaw ng panga ni Manuel, isang senyales ng pagkairita. You're hallucinating, Elena. Shock lang yan. Inuna ko si Sofia dahil siya ang mas malapit sa pintuan at dahil maselan ang lagay niya. Don't be so dramatic. Ligtas ka naman, di ba? You're here, you're alive. Huwag mo nang gawa ng issue ang isang bagay na wala namang mali siya. Walang mali siya? Tanong ni Elena sa kanyang sarili, habang ang bawat himaymay ng kanyang puso ay tila pinupunit. Ang iwanan ng asawa mo para mamatay ay wala lang mali siya. Biglang bumukas ang pinto ng mansyon at pumasok si Sofia. Nakasuot ito ng isang mamahaling puting dress, may maliliit na benda sa kanyang braso, na tila ginawa lamang upang magmukhang biktima. Ang kanyang mukha ay maliwanag, tila hindi galing sa isang malagim na aksidente. Ang kanyang bawat hakbang ay puno ng kumpiyansa, tila siya ang tunay na may-ari ng bahay. Oh, Elena, you're back! Praise God, okay ka na! Masiglang sabi ni Sofia, ngunit ang kanyang mga mata ay nanunuya. Lumapit siya at pilit na hinawakan ang kamay ni Elena. I'm so sorry about what happened. Manuel felt so guilty, pero sabi ko naman sa kanya, maiintindihan mo kasi napaka-selfless mong tao. Right, Manuel? Lumingon si Manuel kay Sofia, at sa unang pagkakataon sa gabing iyon, lumitaw ang isang tunay na ngiti sa kanyang mga labi. Isang ngiting hindi kailanman ibinigay kay Elena simula nang ikasal sila. Yeah, Elena understands. She always does. Sa sandaling iyon, tila may kung anong pinitas sa loob ni Elena. Ang lahat ng galit, ang lahat ng sakit, ay biglang naglaho at napalitan ng isang nakakabinging katahimikan. Napagtanto niya na sa bahay na ito, ang katotohanan ay walang halaga. Ang kanyang mga sakripisyo ay ituturing lamang na obligasyon at ang kanyang mga luha ay tatawaging drama. Dahan-dahang binitawan ni Elena ang hawakan ng wheelchair. Ang kanyang ulo ay tumagilid ng bahagya at ang kanyang mga mata ay nawalan ng pokus. Isang kakaibang tawa, maliit at tila bata, ang kumawala sa kanyang mga labi. Ang ganda ng mga bulaklak, bulong ni Elena habang nakatingin sa isang florera na wala namang laman. Manuel, bakit sumasayaw ang mga bulaklak? Gusto ko silang kunin, gusto ko silang kainin. Napatigil sina Manuel, Sofia, at Doña Remedios. Nagkatinginan sila, ang gulat ay unti-unting napalitan ng isang malupit na pag-asa sa kanilang mga mukha. Elena, what are you saying? Tanong ni Manuel. Ang boses ay may halong kaba, pero may kasamang interes. Hindi siya sinagot ni Elena. Sa halip, nagsimula siyang humuni ng isang malungkot na oyayi, habang ang kanyang mga daliri ay tila may hinahabol sa hangin. Ang kanyang paningin ay nanatiling nakapako sa kawalan, ngunit sa loob-loob niya, ang kanyang isip ay kasing talim ng isang labaha. Gusto niyo ng baliw? Ibibigay ko sa inyo ang pinakamagaling na palabas sa buhay niyo. I think the trauma was too much for her brain. Bulong ni Sofia, ang kanyang tinig ay puno ng peking awa, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa. Poor Elena, nawala na yata siya sa sarili. Diyos ko, Manuel, baliw na ang asawa mo! Sigaw ni Doña Remedios, ngunit sa halip na matakot, ay tila nabunutan siya ng tinik. Kung ganyan siya, mas madali na nating maayos ang mga papeles. Sino ang maniniwala sa isang baliw? Nanatiling nakayuko si Elena, ang kanyang buhok ay nakatabing sa kanyang mukha. Sa likod ng mga hibla ng kanyang buhok, ang kanyang mga labi ay bahagyang gumalaw sa isang lihim ng ngiti. Ang impyerno ay hindi lamang isang lugar. Ito ay isang laro. At ngayong gabi, ang biktima ay natutong maging manlalaro. Habang dahan-dahang itinataboy ni Manuel ang kanyang wheelchair patungo sa madilim na sulok ng kwarto, ang tanging maririnig sa tahimik na mansyon ay ang mahinang paghuni ni Elena, isang oyayi para sa isang babaeng patay na
at isang babala para sa mga demonyong nag-aakalang sila ang nagwagi. Bakit nga ba mas madaling paniwalaan ang isang kasinungalingan kaysa harapin ang isang masakit na katotohanan? Hanggang kailan kayang panindigan ni Elena ang maskarang ito bago siya tuluyang lamunin ng sarili niyang kabaliwan? At sa dilim ng kanyang kwarto, anong mga lihim ang sisimulan niyang habyen upang pabagsakin ang mga taong nagnakaw ng kanyang buhay? Labhan mo ito, Elena. Siguraduhin mong malinis, lalo na ang mga masaselang parte. Sayang naman kung mababahira ng dumi ang paborito kong lacy set, baka maumay si Manuel kapag nakitang hindi na ito maputi. Ang boses ni Sofia ay parang maliliit na tinik na pilit ibinabaon sa pandinig ni Elena. Inihagis ng babae ang isang tumpok ng maruruming damit sa paanan ng wheelchair ni Elena. Kasama sa mga iyon, ang mga mamahaling damit panloob na gawa sa lace, ang mga telang nagpapaalala sa bawat gabing pagnanakaw ni Sofia sa asawa ng ibang tao. Ang amoy ng pabango ni Sofia na nakakapit sa mga tela ay humahalo sa masangsang na amoy ng chlorine sa labas ng laundry area, na lumilikha ng isang nakakasulasok na atmosfera. Nakatitig lamang si Elena sa tumpok ng damit. Ang kanyang mga mata ay nananatiling walang buhay, ngunit ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa krus na nakasabit sa kanyang leeg. Ang bawat ukit ng krus sa kanyang palad ay tila nagbibigay sa kanya ng lakas na huwag sumigaw, huwag manakit, at huwag ilabas ang apoy na unti-unting tumutupok sa kanyang pagkatao. Sofia, baka hindi niya magawa ng maayos yan. Alam mo namang wala sa sarili ang asawa ko, sabi ni Manuel habang naglalakad palapit, bitbit ang isang baso ng kape. Ngunit sa halip na pigilan ng kabit, ay tumayo lamang siya sa tabi nito at pinanood ang pag-alipusta sa kanyang legal na asawa. Ang kanyang mga mata ay walang bakas ng awa, tila ba ang babaeng nasa wheelchair ay isa lamang lumang kasangkapan na wala ng pakinabang. Hayaan mo siya, Manuel, sabi ng doktor. Kailangan niya ng motor skills para gumaling, di ba? Isipin mo na lang na tumutulong ako sa therapy niya. Tugon ni Sofia sabay haplos sa braso ni Manuel. Lumingon siya kay Elena na may mapanuyang ngiti. O ano pang tinitingin-tingin mo dyan, Elena? Sabi nila baliw ka na pero marunong ka pa namang gumamit ng kamay, di ba? Magtrabaho ka para naman may silbi ka rito sa bahay. Dahan-dahang yumuko si Elena at kinuha ang mga damit. Ang kanyang mga kilos ay mabagal, tila isang robot na sumusunod sa utos. Isang maliit na laway ang hinayaan niyang umagos sa gilid ng kanyang labi at nagsimula siyang bumulong ng mga salitang walang kahulugan. Sa loob-loob niya, bawat hibla ng lace na hinahawakan niya ay tila isang sumpa na ibabalot niya sa leeg ng 2 taong ito pagdating ng tamang panahon. Tubig, marami pang tubig, bulong ni Elena. Kinuha niya ang isang timba na puno ng maruming tubig sabon, ang tubig na pinaglabhan ng mga basahan sa kusina. Sa isang biglaang kilos na tila bunga ng isang attack ng kabaliwan, biglang tumayo si Elena mula sa wheelchair, ang kanyang mga binti ay nanginginig, ngunit nananatiling matatag. Sa isang iglap, ang maitim at mabahong tubig ay lumipad sa hangin at tumama ng direkta sa mukha at sa mamahaling puting dress ni Sofia. Ang tunay na tunog ng pagbagsak ng tubig sa semento ay hinaluan ng isang matinis na tili mula sa kabit. Ah, my God, my dress! Manuel, look what she did! Sigaw ni Sofia habang sinusubukang punasan ang mukha niyang punong-puno ng bula at dumi ng basahan. Ang kanyang maskara ay kumalat, na nagmukha siyang isang desperadong kontrabida sa isang teleserye. Tumawa si Elena, isang malakas at nakakakilabot na tawa, na tila nanggagaling sa isang batang naglalaro. Ha ha ha, basang-basa ang ibon, lilipad na ang ibon sa putikan. Nagsimula siyang magtatampisaw sa basa na sahig, habang ang kanyang mga mata ay nananatiling dilat at walang pokus. Mabilis na lumapit si Manuel at itinulak si Elena pabalik sa wheelchair. Ang kanyang pagkakahawak sa braso ni Elena ay mahigpit, sapat upang mag-iwan ng pasa. Ano ba, Elena, tumigil ka? Sabi ko na nga ba, pabigat ka lang talaga. Lumingon siya kay Sofia na may pag-aalala. Honey, go inside, magpalit ka na. Huwag mo nang pansinin ang baliw na yan, wala naman siyang nararamdaman. Wala nang nararamdaman. Ang mga salitang yon ay tila isang malamig na hangin na dumaan sa puso ni Elena. Kung alam lang ni Manuel na bawat sakit ng kanyang pagkakahawak ay nakatatak sa alaala ni Elena, baka mas piliin pa nito na patayin na lang siya ng tuluyan. Eksaktong sa sandaling iyon, isang itim na sasakyan ang huminto sa tapat ng gate.
Bumaba ang isang lalaking nakasuot ng maayos na barong, may bitbit na briefcase at may seryosong mukha. Si Attorney Julian. Siya ang bunsong abogado na dati ay pinagkakatiwalaan ng pamilya ni Elena, ang lalaking laging nakasubaybay sa mga negosyo ng kanyang lolo noong nabubuhay pa ito. Napatigil sina Manuel at Sofia. Agad na nag-ayos ng sarili si Sofia, bagamat halata pa rin ang dumi sa kanyang damit. Attorney Julian, napadapo kayo rito? Wala kaming appointment ngayon, sabi ni Manuel. Ang boses ay puno ng kaba na pilit ikinukubli ng pagiging arogante. Hindi sumagot si Julian sa tanong ni Manuel. Ang kanyang mga mata ay diretso kay Elena. Lumakad siya palapit sa wheelchair, binaliwala ang amoy ng sabon at ang kaguluhang nangyari. Yumuko siya ng bahagya upang magpantay ang kanilang paningin. Sa loob ng ilang segundo, naramdaman ni Elena ang isang kakaibang titig mula kay Julian. Isang titig na tila sumusuri sa kailaliman ng kanyang kaluluwa, isang titig na hindi naniniwala sa palabas na kanyang ginagawa. Kumusta ka, Elena? Tanong ni Julian. Ang kanyang boses ay malalim at puno ng respeto, isang bagay na matagal nang hindi naririnig ni Elena mula sa kahit kanino sa bahay na iyon. Hindi sumagot si Elena. Sa halip, pinaglalaruan niya ang dulo ng kanyang rosaryo, ngunit saglit na nagtama ang kanilang mga mata. Sa sandaling iyon, may isang kislap ng pagkilala ang dumaan sa pagitan nila. Tila sinasabi ng mga mata ni Julian na, alam ko ang totoo. Pasensya na, attorney. Gaya ng balita, hindi na siya nakakakilala. Shock sa aksidente. Singit ni Manuel habang pilit na inilalayo ang wheelchair ni Elena mula kay Julian. Tumayo ng tuwid si Julian at inayos ang kanyang salamin. Ganun ba? Sayang naman. May mga dokumento sana akong gustong ipakita sa kanya tungkol sa mga lupain sa Batangas. Pero mukhang kailangan ko munang iwan ito sa lamesa nyo. Bago umalis, lumapit muli si Julian sa gilid ni Elena para ayusin ang kumot na nakatapi sa kanyang binti. Sa isang mabilis na pagkakataon, naramdaman ni Elena ang isang matigas na bagay na isiningit ni Julian sa ilalim ng kanyang kumot. Isang puting sobre. Para sa tunay na may-ari, bulong ni Julian, sapat lamang upang marinig ni Elena bago siya tumalikod at naglakad papalayo nang hindi man lang tinatapunan ng tingin si Manuel. Naiwan si Elena sa laundry area, habang sina Manuel at Sofia ay abala sa pagtatalo sa loob ng bahay tungkol sa biglaang pagbisita ng abogado. Mahigpit na hinawakan ni Elena ang sobre sa ilalim ng kumot. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Sa gitna ng kanyang pagpapanggap, may isang tao palang nakakita sa kanyang lihim. Bakit ganito ang tingin ni Julian sa kanya? Kaibigan ba siya o isa pang kaaway na nagtatago sa likod ng magandang asal? At ano ang nilalaman ng sobreng ito na tila may bigat ng 1,000 katotohanan? Sa dilim ng gabi na paparating, handa na ba si Elena na buksan ang pintuan ng nakaraan na pilit ipinipinid ng kanyang mga kaaway? Hindi na ako makapaghintay, Manuel. Hanggang kailan natin titiisin ang baho ng babaeng iyan sa bahay na ito? Araw-araw kailangang magpanggap na naaawa ako, pero sa totoo lang, nasusuka ako tuwing makikita ko ang laway niya sa sahig. Ang boses ni Sofia ay galing sa loob ng silid-aklatan, ngunit abot pandinig ito ni Elena na kasalukuyang nakaupo sa sahig ng pasilyo. Kunwari ay abala sa paglalaro ng mga makukulay na butones. Ang bawat salita ni Sofia ay tila mga patak ng asidong tumatagos sa kanyang pandinig. Ang halimuyak ng mamahaling kandila sa loob ng silid ay humahalo sa amoy ng lumang kahoy na lumilikha ng isang mabigat na atmosfera na tila sumasakal kay Elena. Konting tiis na lang, Sofia. Konting-konti na lang, sagot ni Manuel. Narinig ni Elena ang tunog ng baso na dahan-dahang inilapag sa lamesa. Kailangan nating makuha ang pirma niya para sa insurance at sa lupain sa Batangas. Kapag nasa atin na ang lahat, madali na siyang ilipat sa mental hospital sa probinsya. Doon, mamatay siya sa limot at wala nang magtatanong. Napahinto ang mga daliri ni Elena sa paghawak sa isang pulang butones. Ang bawat himaymay ng kanyang kalamnan ay tila nanigas. Insurance? Hindi lamang pala siya iniwan ni Manuel para mamatay, kundi plano rin pala nitong pagkakitaan ang kanyang pagkawala. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay naging isang marahas na paghampas sa kanyang dibdib, ngunit pinanatili niyang nakayuko ang kanyang ulo, ang kanyang mukha ay nakatago sa ilalim ng magulo niyang buhok. Pero paano kung maghinala ang mga doktor? Tanong muli ni Sofia, ang tono ay puno ng pagkainip. Baka mahalata nilang hindi naman talaga siya ganoon kalala noong una.
Narinig ni Elena ang mahinang tawa ni Manuel, isang tawang puno ng katusuhan. Huwag kang mag-alala, ang vial na ibinigay sa atin ni Dr. Ramos ay sapat na. Isang patak lang sa tubig niya gabi-gabi. Unti-unting luluwag ang tornilyo ng utak niya hanggang sa hindi na niya malaman kung ano ang totoo sa hindi. In short, gagawin natin siyang tunay na baliw bago pa siya makapagsalita. Sa sandaling iyon, tila gumuho ang mundo sa paligid ni Elena. Ang lamig ng sahig ay gumapang sa kanyang buong katawan. Hindi lamang sila naghihintay na mamatay siya, kundi aktibo nilang nilalason ang kanyang isipan. Isang matinding pagnanais na tumayo at sakalin ang dalawa ang sumapi sa kanya. Ngunit mabilis niyang kinagat ang kanyang labi hanggang sa malasahan niya ang pait ng sariling dugo. Kailangan niyang manatiling baliw. Kailangan niyang manatiling walang boses. Biglang bumukas ang pinto ng silid-aklatan. Mabilis na ibinalik ni Elena ang kanyang atensyon sa mga butones. Nagsimula siyang humuni ng isang himig na walang tono. Ang kanyang katawan ay dahan-dahang umuugoy-ugoy. Ayan na naman ang asawa mo, Manuel. Nakakairita ang ingay niya, sabi ni Sofia habang lumalabas ng silid. Ang kanyang mga takong ay lumilikha ng matitigas na tunog sa sahig na tila mga martilyo. Tumayo si Manuel sa harap ni Elena. Nararamdaman ni Elena ang titig nito, malamig, mapanghusga at walang bahid ng pagmamahal. Elena, oras na para sa gamot mo. Halika rito. Bago pa makasagot si Elena, isang matandang kamay ang humawak sa kanyang balikat. Si Yaya Esther, ang tanging taong nananatiling tapat sa kanya simula nang siya ay bata pa. Ako na po ang bahala sa kanya, Sir Manuel. Pakainin ko lang po muna ng merienda bago ko painumin ng gamot. Siguraduhin mong mauubos niya, Esther. Para sa ikabubuti niya yan, sabi ni Manuel. Bago tumalikod at sumunod kay Sofia pababa ng hagdan. Nang masiguro ni Yaya Esther na wala na ang dalawa, dahan-dahan niyang itinayo si Elena at inakay patungo sa kusina. Sa gitna ng katahimikan, naramdaman ni Elena ang mahigpit na pisil ni Yaya Esther sa kanyang braso. Anak, alam kong hindi ka baliw. Bulong ng matanda, ang boses ay nanginginig sa takot at awa. Napatingin si Elena kay Yaya Esther. Sa isang saglit, ang maskara ng kanyang kabaliwan ay nalaglag. Ang kanyang mga mata ay nagningning sa luha ng pasasalamat. Yaya, huwag po kayong maingay. Kailangan ko pong malaman ang lahat. Ingat ka, Elena. Ang mga demonyong yan, wala silang puso, sagot ni Yaya Esther, habang mabilis na isinusuksok sa bulsa ng apron ni Elena ang sobrang ibinigay ni Attorney Julian kanina. Basahin mo ito sa kwarto mo, huwag mong hahayaang makita nila. Nang makabalik si Elena sa kanyang kwarto, mabilis niyang nilock ang pinto at nagtago sa loob ng banyo. Sa ilalim ng mahinang liwanag ng bumbilya, binuksan niya ang sobre. Ang mga kamay niya ay nanginginig habang binabasa ang mga bank statements at mga liham ng pagkakautang. Bankrupt na ang kumpanya ni Manuel. Ang lahat ng karangyaang tinatamasa nila ngayon ay galing sa mga pautang na ang garantiyang ginamit ay ang mga lupain ni Elena sa Batangas. At mas malala, nakita niya ang isang dokumento ng life insurance na may pangalan niya. Ang halaga ng kanyang kamatayan ay 50 milyong piso. Isang matalim na sakit ang gumuhit sa kanyang dibdib. 7 taon niyang ibinigay ang lahat, ngunit sa huli, ang tanging halaga niya para sa kanyang asawa ay ang halaga ng kanyang bangkay. Isang malakas na katok sa pinto ang nagpabalik sa kanya sa realidad. Ang tunog ng susi na pilit na binubuksan ng lock ay lumikha ng isang nakakangilong ingay. Elena, buksan mo ito! Oras na para sa iyong special vitamins. Ang boses ni Manuel ay tila nanggagaling sa isang masamang panaginip. Mabilis na itinago ni Elena ang mga papel sa loob ng butas ng kisame sa banyo at lumabas. Binuksan ni Manuel ang pinto. Bitbit ang isang baso ng tubig at isang maliit na vial. Ang kanyang ngiti ay tila isang anghel, ngunit sa mga mata ni Elena, nakikita niya ang sungay ng isang dyablo. Ubusin mo ito, Elena, para hindi ka na maglikot sa gabi, para maging payapa ka na, sabi ni Manuel habang iniaabot ang baso. Ang tubig sa loob ay may bahagyang madilaw na kulay, tila isang lason na nakabalat kayo bilang lunas. Tumingin si Elena sa baso, pagkatapos ay sa mga mata ni Manuel. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Alam niyang ito na ang simula ng tunay na digmaan. Kung iinumin niya ito, maaaring mawala ang kanyang isipan ng tuluyan. Kung tatanggihan niya, malalaman nilang nagpapanggap lang siya. Inumin mo na, mahal ko, udyok ni Manuel.
Ang kanyang boses ay naging malambing sa paraang nakakasuka. Dahan-dahang itinaas ni Elena ang baso. Ang kanyang kamay ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding pagpipigil na huwag itapon ang tubig sa mukha ni Manuel. Sa bawat patak na papalapit sa kanyang labi, isang tanong ang sumisigaw sa kanyang isip. Hukay ko na ba ang iinumin ko o ito ang magiging mitsa ng kanilang pagbagsak? Ano ang gagawin ni Elena upang makaiwas sa lason ng hindi nabubuko? May sapat pa ba siyang lakas upang labanan ang dalawang demonyong nasa harap niya? At sa gitna ng kadiliman, sino ang susunod na kakampi na lilitaw mula sa anino? Inumin mo na, Elena. Huwag mo nang hintayin na mawalan ako ng pasensya at pilitin kita. Ang boses ni Manuel ay tila isang babala na nagmumula sa kailaliman ng isang madilim na kuweba. Ang baso ng tubig na may kahalong lason ay nasa harap na ng labi ni Elena. Ramdam niya ang lamig ng bubog, ang amoy ng kemikal na pilit itinatago ng tamis ng asukal. Sa isang iglap ng desperasyon, bago pa man dumapo ang unang patak sa kanyang dila, biglang nagwala si Elena. Isang marahas na paggalaw ng ulo ang kanyang ginawa, kasabay ng pagkawala ng isang matinis at tila hayop na tili. Tumama ang braso ni Elena sa baso. Ang tubig na may lason ay tumalsik, hindi sa kanyang lalamunan, kundi sa mamahaling suot na polo ni Manuel at sa sahig na gawa sa nara. Ang tunay na tunog ng pagbasag ng bubog ay naging musika sa pandinig ni Elena, isang simbolo ng kanyang maliit na tagumpay laban sa kamatayan. Punyeta! Ang dumi-dumi mo na talaga, Elena! Sigaw ni Manuel habang tinitingnan ang mantsa sa kanyang damit. Inihagis niya ang natitirang piraso ng baso at padabog na lumabas ng silid. Esther, linisin mo itong kalat ng baliw na ito. Bukas na bukas din, aalis tayo. Hindi ko na matatagalan ang bahong ito. Ang bais ng galit ni Manuel ang naging huling tunog na narinig ni Elena bago siya binalot ng katahimikan ng gabi. Bukas, Batangas. Ang lugar kung saan nagsimula ang lahat. Kinabukasan, ang bawat pag-ikot ng gulong ng sasakyan ay tila pagpunit sa mga pahina ng kanyang nakaraan sa Maynila. Habang binabaybay nila ang daan patungong probinsya, nakatingin lang si Elena sa labas ng bintana. Ang mga matatayog na gusali ay unti-unting napalitan ng malalawak na kabukiran at mga puno ng niyog na sumasayaw sa ihip ng hangin. Ang sariwang hangin ng Batangas ay pumasok sa loob ng sasakyan. Dala ang amoy ng basang lupa at tuyong dahon, isang amoy na tila humahaplos sa nagdurugong puso ni Elena. Manuel, sigurado ka ba rito? This place is so creepy. Look at that old house, parang guguho na anytime. Reklamo ni Sofia habang nakatingin sa dulo ng kalsada kung saan matatagpuan ang bahay na bato ng pamilya ni Elena. Tumigil ang sasakyan sa harap ng isang malaking tarangkahan na kinakalawang na. Ang bahay na bato ay nakatayo pa rin nang may dangal, bagamat ang mga dingding nito ay balot na ng lumot at ang mga bintanang kapis ay marami ng basag. Para kay Elena, ang bahay na iyon ay hindi nakakatakot. Ito ang kanyang kanlungan. Ito ang tanging lugar kung saan hindi siya kailanman nakaramdam ng pagiging maliit. Dahan-dahang ibinaba si Elena mula sa sasakyan. Sa sandaling dumapo ang kanyang mga paa sa lupang kinagisnan, naramdaman niya ang isang kuryente ng lakas na dumadaloy mula sa kanyang mga talampakan patungo sa kanyang buong katawan. Yumuko siya, kunwari ay mamumulot ng bato, ngunit ang totoo ay hinaplos niya ang tuyong lupa. Lolo, narito na po ako, bulong niya sa kanyang isipan. Dalhin niyo na siya sa itaas, sa kwarto ni Don Severino. Doon siya ikulong, utos ni Doña Remedios, habang abala sa pagpapaypay. Manuel, tawagan mo na ang mga buyer. Kailangan nating matapos ang bentahan bago matapos ang linggong ito. Pinasok nila si Elena sa loob ng lumang mansyon. Ang bawat hakbang sa hagdanang gawa sa kahoy ay lumilikha ng isang mabigat na tunog. Tila ang bahay mismo ay nagrereklamo sa pagdating ng mga taong may maitim na hangarin. Ang amoy ng alikabok at lumang papel ay tila bumuhay sa mga alaala ni Elena. Ang mga hapon kung kailan tinuturuan siya ng kanyang lolo tungkol sa halaga ng dangal at lupa. Nang maiwan siyang mag-isa sa loob ng kwarto, dahan-dahang lumapit si Elena sa isang lumang aparador. Alam niya ang bawat sulok ng bahay na ito. Alam niya ang mga lihim na tanging ang dugong dumadaloy sa kanyang mga ugat ang makakaunawa. Isang mahinang tulak sa isang bahagi ng dingding sa loob ng aparador ang gumawa ng isang maliit na siwang. Doon, sa loob ng isang lihim na compartment, nakatago ang isang lumang susi na may ukit na letrang E. Nanginginig ang mga kamay ni Elena habang hawak ang susi.
Ito ang susi sa bodega sa Silong, ang lugar kung saan itinatago ng kanyang lolo ang mga mahahalagang dokumento na hindi kailanman nahanap ni Manuel. Huwag mong isuko ang ating lupa, Elena. Ang lupang ito ang iyong lakas. Tila narinig niyang muli ang boses ng kanyang lolo sa ihip ng hangin na pumapasok sa bintana. Isang matunog na hakbang mula sa labas ng pinto ang nagpatigil kay Elena. Mabilis niyang isiniksik ang susi sa loob ng kanyang medyas at muling nagpanggap na nakatingin sa kisame ng walang malay. Bumukas ang pinto at pumasok si Doña Remedios. Ang matanda ay may dalang isang makapal na dokumento. Elena, tignan mo ako, sabi ni Remedios. Ang boses ay puno ng peking lambing. Pirirmahan mo lang itong papel na ito. Ito ay para sa renovation ng bahay na ito. Gusto mo namang maging maganda muli ang bahay ng lolo mo, di ba? Tumingin si Elena sa dokumento. Kahit hindi niya basahin ang bawat salita, alam niyang ito na ang deed of sale. Ang pirma niya ang kailangan upang tuluyang mawala sa kanya ang huling alaala ng kanyang pamilya. Bulaklak! Gusto ko ng bulaklak sa papel! Bulong ni Elena, sabay hablot ng ballpen at nagsimulang gumuhit ng mga bilog at krus sa ibabaw ng dokumento. Sinisira ang bawat linya kung saan dapat sana ay nakasulat ang kanyang pangalan. Abat! Ang punyetang baliw na ito! Sigaw ni Remedios, sabay hablot sa papel. Sinira mo ang dokumento! Manuel, halika rito! Ang asawa mo talagang wala ng pakinabang. Habang nagkakagulo sa labas, nanatiling tahimik si Elena sa loob ng kwarto. Ang susi sa loob ng kanyang medyas ay tila naglalabas ng init. Isang paalala na ang tunay na laban ay hindi sa loob ng mga papel na ito, kundi sa ilalim ng bahay na ito. Ngunit ang kaba sa kanyang dibdib ay muling tumindi nang makita niya sa bintana ang isang figura sa labas ng tarangkahan. Isang lalaking nakatayo sa ilalim ng puno ng mangga, nakasuot ng itim na jacket at nakatingin ng diretso sa bintana ni Elena. Hindi si Julian, hindi rin si Manuel. Sino ang lalaking ito na tila nagmamasid sa bawat galaw ng pamilya? At ano ang gagawin ni Elena kung malaman niyang ang susing hawak niya ay may kaakibat na panganib na hindi niya inaasahan? Elena, huwag kang maging matigas. Isipin mo ang lahat ng ginawa namin para sa iyo, simula nang mamatay ang mga magulang mo. Kami ang nagpaaral sa iyo, kami ang nagpakain sa iyo, at kami ang tumanggap sa iyo sa pamilyang ito kahit wala kang dalang anuman, kundi ang basag na dangal ng iyong lolo. Ang boses ni Doña Remedios ay tila isang malapot na pulot. Matamis sa pandinig ngunit nakakasulasok sa lalamunan. Kasalukuyang nakaupo si Elena sa isang lumang silya sa balkon ng bahay na bato. Ang init ng hapon sa Batangas ay tila nanunuot sa kanyang balat, habang ang huni ng mga kuliglig sa paligid ay nagbibigay ng isang nakakangilong himig. Sa harap ni Elena, nakalapag ang isang panibagong kopya ng dokumento at isang gintong ballpen na tila kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw. Pinagmasdan ni Elena ang kanyang biyenan. Ang matanda ay abala sa pagpaypay gamit ang kanyang abaniko. Ang bawat kumpas nito ay tila isang pagbilang sa mga utang na loob na kailangang bayaran ni Elena. Ito ang paboritong armas ni Remedios, ang utang na loob. Sa kulturang kinalakihan nila, ang hindi pagtanaw ng utang na loob ay mas masahol pa sa kamatayan. Ngunit sa likod ng mga mata ni Elena, may isang malamig na apoy na nagbabaga. Ang utang na loob ko ay nabayaran na ng bawat patak ng dugo ko sa kalsadang iyon, Doña Remedios, bulong niya sa kanyang sarili. Ano ba, Elena, pirmahan mo na yan? May mga bisita tayong darating, kabilang na ang notaryo publiko. Huwag mo kaming ipapahiya. Singit ni Manuel na biglang lumitaw mula sa loob ng bahay. Ang kanyang mukha ay pulang-pula. Halatang naiinip at nagmamadali. Sa halip na sumagot, nagsimulang manginig ang buong katawan ni Elena. Ang kanyang mga mata ay tumirik, at ang kanyang bibig ay bahagyang bumukas. Naglalabas ng puting bula. Isang epekto ng sabon na maingat niyang itinago sa ilalim ng kanyang dila, bago pa man magsimula ang pag-uusap. Nahulog siya mula sa silya, at nagsimulang maglikot sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay humahampas sa matigas na kahoy ng balkon. Ang tunay na tunog ng kanyang mga buto na tumatama sa sahig ay lumikha ng isang nakakangilong ingay na sapat na upang matakot ang sinumang nanonood. Diyos ko, Manuel, ang asawa mo inaatake na naman! Tili ni Remedios habang mabilis na lumalayo, tila natatakot na madikitan ng dumi ni Elena.
Elena, tumigil ka! Nakakahiya ka talaga! Sigaw ni Manuel, ngunit hindi niya magawang lumapit. Ang takot at pandidiri ay malinaw na nakasulat sa kanyang mukha. Dahil sa atake ni Elena, muling nabigo ang plano nilang papirmahin siya sa harap ng notaryo. Nang humupa ang lahat, dinala siya ni Yaya Esther sa likod ng bahay, malapit sa lumang balon, upang linisin at pagpahingahin. Ang amoy ng basang lumot at malamig na tubig mula sa balon ay tila nagbigay ng pansamantalang kapayapaan kay Elena. Ngunit ang kapayapaang iyon ay agad na binasag ng pagdating ni Sofia. Lumapit ang babae, ang kanyang mga takong ay lumilikha ng matatalim na tunog sa mga batong nakapaligid sa balon. Ang galing mong umarte, Elena, muntik na akong maniwala. Bulong ni Sofia, ang kanyang boses ay puno ng lason. Pero kahit anong gawin mong pagpapanggap, hindi mo mababago ang katotohanan. Pagod na si Manuel sa'yo. Pagod na siyang mag-alaga ng isang bangkay na humihinga pa. Dahan-dahang tumingala si Elena habang hinahayaan si Yaya Esther na punasan ang kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay nanatiling blanco, ngunit sa loob-loob niya, tinitimbang niya ang bawat galaw ni Sofia. Sofia smirked, leaning closer until Elena could smell the expensive cloying scent of her perfume. Alam mo ba kung bakit nagmamadali si Manuel na makuha ang lupang ito? Hindi lang dahil sa utang, kundi dahil sa akin. Hinaplos ni Sofia ang kanyang sariling tiyan, isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. May dinadala ako, Elena, isang bagong buhay, isang tagapagmana na hindi mo kailanman naibigay kay Manuel sa loob ng 7 taon. Sa tingin mo ba, may puwang pa ang isang baliw na tulad mo kapag dumating na ang anak namin? Isang matalim na sakit ang gumuhit sa dibdib ni Elena. Hindi dahil sa selos, kundi dahil sa kawalang hiyaan ng 2 taong ito. Gagamitin nila ang isang inosenteng bata upang bigyang matwid ang kanilang mga krimen. Ang paghawak ni Elena sa dulo ng kanyang rosaryo ay naging napakahigpit. Tila gusto niyang mabasag ang bawat butil nito. Anak, baby, may baby sa tiyan. Bulong ni Elena, ang kanyang boses ay nanginginig. Nagsimula siyang tumawa ng mahina, isang tawang tila nanggagaling sa isang sirang plaka. Pero ang baby ay laging umiiyak kapag ang tatay ay isang mamamatay tao. Namilog ang mga mata ni Sofia sa gulat at galit. Anong sabi mo? Manuel, halika rito. Itong baliw na ito kung ano-anong sinasabi. Bago pa man makalapit si Manuel, isang malakas na busina ng sasakyan ang umalingaw-ngaw mula sa tarangkahan. Isang kulay abong sasakyan ang pumasok at mula rito ay bumaba si Attorney Julian. Ang kanyang pagdating ay tila isang biglaang pagbuhos ng malamig na tubig sa nagbabagang tensyon sa paligid ng balon. Ngunit ang pansin ni Elena ay muling naagaw ng lalaking nakita niya noong nakaraang araw. Nakatayo pa rin ito sa labas ng bakod, sa ilalim ng parehong puno ng mangga. Sa pagkakataong ito, itinaas ng lalaki ang kanyang kamay at gumawa ng isang kakaibang senyales. Isang pagturo sa kanyang mata, pagkatapos ay sa kanyang puso. Sino ang lalaking ito na tila alam ang bawat paghihirap ni Elena? At ang balita ba ni Sofia tungkol sa kanyang pagbubuntis ay isang katotohanan o isa lamang itong malupit na imbento upang tuluyang wasakin ang isipan ng isang asawang legal? Sa pagdating ni Julian, may dala ba siyang balita na magliligtas kay Elena o lalo lamang siyang malulunod sa bitag na inihanda ng Donya? Ang pagdating ni Attorney Julian ay tila isang malakas na ihip ng hangin na nagpatahimik sa bawat alikabok ng tensyon sa likod ng bahay. Bitbit ang kanyang briefcase, naglakad siya ng may awtoridad sa gitna ng damuhan. Ang bawat hakbang niya ay puno ng katiyakan na tila hindi siya tinatablan ng init ng Batangas. Attorney Julian, hindi ko inaasahan na susundan mo kami rito sa probinsya. Akala ko ba ay sapat na ang mga dokumentong iniwan mo sa Maynila? Bungad ni Manuel. Pilit na itinatago ng lalaki ang kanyang inis, ngunit ang panginginig ng kanyang boses ay hindi nakatakas sa pandinig ni Elena. May mga bagay na hindi pwedeng iwanan lang sa lamesa, Manuel, sagot ni Julian. Ang kanyang boses ay malalim, tila isang kampanang umaling-awngaw sa katahimikan. Hindi man lang niya tinapunan ng tingin si Sofia na kasalukuyang namumula pa rin sa galit. Ang kanyang mga mata ay diretso kay Elena na kasalukuyang nakaupo pa rin sa tabi ng lumang balon. Basa ang muka at may bahid pa ng bula ng sabon. Lumakad si Julian papalapit kay Elena. Sa halip na mandiri o umiwas, dahan-dahan siyang lumuhod sa harap ng wheelchair ni Elena.
Isang maingat na kilos ang kanyang ginawa. Kinuha niya ang isang malinis na panyo mula sa kanyang bulsa at dahan-dahang pinunasan ang dumi sa pisngi ni Elena. Ang kanyang hawak ay napakagaan. Tila ba hawak niya ang isang mamahaling porselana na ayaw niyang mabasag. Pasensya na, Elena. Medyo natagalan ako. Bulong niya. Sa sandaling iyon, ang amoy ng peppermint at bagong plansang damit ni Julian ay bumalot sa pandaman ni Elena. Isang kakaibang init ang gumapang sa kanyang dibdib. Isang pakiramdam na matagal na niyang kinalimutan. Ito ang pakiramdam ng proteksyon. Attorney Julian, baka mahawaan ka ng dumi niyan. Sinasabi ko sa iyo, malala na ang lagay ng isip niya, singit ni Doña Remedios habang mabilis na lumalapit. Tumayo si Julian ng tuwid. Hindi binibitawan ang titig kay Elena. Ang isip ay pwedeng magpahinga, Doña Remedios. Pero ang katotohanan ay hinding-hindi natutulog. Narito ako dahil may bagong report ang mga pulis tungkol sa accident sa bundok. Nanigas si Manuel sa kanyang kinatatayuan. Ang baso ng juice na hawak niya ay bahagyang nayanig. Dahilan upang tumalsik ang ilang patak sa kanyang kamay. Anong report? Tapos na ang investigasyon doon, di ba? Sabi nila, madulas lang ang kalsada. Iyon ang unang akala. Tugon ni Julian habang binubuksan ang kanyang briefcase sa ilalim ng malaking puno ng mangga. Pero may nakitang senyales na tila may ginalaw sa brake system ng sasakyan bago pa man kayo umalis. At may isang testigo na nakakita sa inyo sa isang car shop sa labas ng lungsod isang araw bago ang insidente. Ang katahimikang sumunod ay nakakabingi. Tanging ang huni ng mga ibon at ang kalatis ng mga dahon ang maririnig. Nakita ni Elena ang mabilis na pagpapalitan ng tingin ni Manuel at Sofia. Ang takot sa mga mata ni Manuel ay tila isang apoy na biglang napaapoy sa pag-asa ni Elena. Nang dumaan ang hapon, nagkaroon ng pagkakataon si Julian na mapag-isa kasama si Elena sa ilalim ng puno ng mangga habang sina Manuel ay abala sa pakikipagtalo sa loob ng bahay. Isang hangin ang dumaan at ang wheelchair ni Elena ay bahagyang gumalaw sa hindi pantay na lupa. Sa takot na matumba ang babae, mabilis na humakbang si Julian at hinawakan ang magkabilang braso ng wheelchair, dahilan upang maging napakalapit ng kanilang mga mukha. Sa sobrang lapit, nararamdaman ni Elena ang mainit na hininga ni Julian. Ang mga mata ng abogado ay puno ng emosyon, puot para sa mga nangaapi at isang malalim na paghanga para sa babaeng nasa harap niya. Isang kakaibang kislap ng kilig ang dumaan sa puso ni Elena, isang bagay na akala niya ay nabaon na kasama ng kanyang mga pangarap. Elena, alam kong naririnig mo ako. Bulong ni Julian, ang kanyang tinig ay seryoso, ngunit may bahid ng pagsusumamo. Huwag kang bibigay, malapit na tayong matapos. Ang lalaking nasa labas ng tarangkahan. Siya ang aking pinagkakatiwalaang investigador. Binabantayan ka namin. Isang butil ng luha ang hindi napigilang kumawala sa mga mata ni Elena. Hindi ito dahil sa sakit, kundi dahil sa ginhawang nararamdaman niya na may isang taong naniniwala sa kanya sa gitna ng lahat ng kasinungalingan. Mabilis na pinunasan ni Julian ang luha ni Elena gamit ang kanyang hinlalaki. Ang haplos na iyon ay nag-iwan ng isang bakas ng kuryente sa balat ni Elena. Huwag kang umiyak. Hindi mo na kailangang mag-isa sa labang ito. Biglang lumabas si Manuel mula sa pinto. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa suspisya. Julian, masyado yata kayong nagiging close ng asawa ko. Tandaan mo, abogado ka lang dito. Tumayo ng tuwid si Julian, muling ibinalik ang kanyang maskara ng pagiging profesional. Inaayos ko lang ang kanyang kumot, Manuel. Baka lamigin siya. Gaya ng sabi mo, asawa mo siya. Di ba? Dapat ay mas alam mo ang kailangan niya. Habang itinutulak ni Manuel ang wheelchair ni Elena pabalik sa loob ng bahay, lumingon si Elena sa huling pagkakataon kay Julian. Ang abogado ay nakatayo pa rin sa ilalim ng puno. Ang kanyang anino ay mahaba sa ilalim ng lumulubog na araw. Ngunit ang takot ni Elena ay muling bumalik nang marinig niya ang bulong ni Manuel sa kanyang tenga habang sila ay nasa loob na ng madilim na pasilyo. Hindi ko alam kung anong laro ang ginagawa niyo ni Julian, Elena. Pero tandaan mo, kahit magaling siyang abogado, sa bahay na ito, ako pa rin ang Panginoon. At kung sa tingin mo ay maliligtas ka niya, nagkakamali ka. Bakit alam ni Julian ang tungkol sa brake ng sasakyan? Sino ba talaga siya sa nakaraan ni Elena? At hanggang kailan kayang protektahan ni Julian si Elena mula sa puot ni Manuel na tila nagsisimula na ring maging marahas? Sa gitna ng dilim, isang pangako ng pag-asa ang naitanim, ngunit handa ba si Elena sa bagyong kasunod nito?
Itali niyo ang aso sa likod ng bahay. Ayokong makita ng mga bisita natin ang dumi at laway ng babaeng iyan habang naghahapunan kami. Manuel, siguraduhin mong hindi makakawala ang asawa mo. Malaki ang nakataya sa pirma ni Mr. Tan ngayong gabi. Ang matpad. Ang mga salitang iyon ni Doña Remedios ay tila mga lason na pilit ibinabaon sa pagkatao ni Elena. Nakaupo si Elena sa sahig ng madilim na pasilyo, kunwari ay abala sa pagpapakalat ng mga piraso ng tuyong dahon, habang pinapanood ang paghahanda para sa isang mahalagang hapunan. Ang amoy ng inihaw na lechon at ang halimuyak ng mamahaling alak ay humahalo sa amoy ng lumang alikabok sa bahay na bato. Para sa pamilya ni Manuel, si Elena ay hindi na tao. Siya ay isang aso na kailangang itago para hindi masira ang imahe ng kanilang peking karangyaan. Huwag kang mag-alala, Mama. Nakakulong na siya sa silid sa likod. Esther, bantayan mo yan. Huwag mong hahayaang gumawa ng ingay, utos ni Manuel habang inaayos ang kanyang mamahaling kurbata sa harap ng salamin. Nang masigurong abala ang lahat sa pagsalubong sa mayamang negosyante, dahan-dahang tumayo si Elena. Ang kanyang mga mata na dati ay walang pokus ay biglang nagningning sa talino at puot. Sa ilalim ng kanyang maluwag na bestido, nakatago ang isang maliit na lighter na nakuha niya mula sa kusina. Alam niyang ito na ang pagkakataon upang pigilan ang pagbebenta ng kanyang lupain. Naglakad si Elena patungo sa silid kainan, anino sa dilim, tahimik na tila isang pusa. Mula sa likod ng makapal na kurtina, nakita niya si Manuel na nakikipagtawanan kay Mr. Tan. Ang bawat halakhak ni Manuel ay tila isang insulto sa bawat patak ng dugo ni Elena. Sa tabi ni Manuel, si Sofia ay parang isang reyna, suot ang mga alahas na ninakaw mula sa koleksyon ng ina ni Elena. Gusto ko ng apoy, gusto ko ng mainit na sayaw, bulong ni Elena sa hangin. Dahan-dahan niyang inabot ang dulo ng mahabang kortinang pelus na malapit sa mga nakasinding kandila sa buffet table. Sa isang mabilis at maingat na pagkilos, idiniit niya ang apoy ng lighter sa tela. Ang apoy ay tila isang gutom na hayop na mabilis na gumapang paitaas. Nilalamon ang marangyang tela at naglalabas ng maitim na usok na nagsimulang bumalot sa kisame. Sunog! May sunog! Tili ni Sofia nang makita ang lumalaking apoy. Ang katahimikan ng hapunan ay napalitan ng kaguluhan. Ang tunay na tunog ng mga nababasag na baso at ang kalabog ng mga silyang itinutumba ng mga nagpapanik na bisita ay naging hudyat para kay Elena. Sa gitna ng usok at takbo ng mga tao, hindi siya lumabas. Sa halip, mabilis siyang nagtungo sa opisina ni Manuel. Alam ni Elena na doon itinatago ni Manuel ang kanyang laptop at ang panlabas na hard drive na naglalaman ng lahat ng transaksyong pinansyal at ang mga dokumento ng peking insurance. Ang amoy ng nasusunog na tela ay tila nagbibigay sa kanya ng lakas habang mabilis niyang binubuksan ang mga drawer. Nasaan na? Nasaan na kayo? Pagmamadali niya. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, tila gustong kumawala sa kanyang dibdib sa bawat segundo ng panganib. Sa wakas, naramdaman ng kanyang mga daliri ang malamig na metal ng hard drive. Isiniksik niya ito sa loob ng kanyang damit, eksakto nang marinig niya ang mabibigat na hakbang ni Manuel na papalapit sa opisina. Elena, alam kong narito ka, baliw ka! Sigaw ni Manuel, ang boses ay puno ng galit at takot. Mabilis na tumalon si Elena palabas ng bintana patungo sa malalagong halaman sa hardin. Ang gasgas ng mga sanga sa kanyang balat ay hindi niya pinansin. Nagtago siya sa ilalim ng madilim na anino ng malaking puno ng acacia. Ang kanyang hininga ay pigil habang yakap ang ebidensyang magpapabagsak sa kanyang asawa. Mula sa kanyang pinagtataguan, nakita ni Elena si Manuel na lumabas sa balkonahe, bitbit ang isang baril. Ang mukha ng lalaki ay tila isang dyablo sa ilalim ng liwanag ng apoy mula sa loob ng bahay. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, hinahanap ang aninong nagnakaw ng kanyang kapayapaan. Lumabas ka, magnanakaw! Alam kong nandyan ka! Sigaw ni Manuel sa dilim ng hardin. Biglang may gumalaw sa kabilang panig ng bakod. Isang anino ang mabilis na tumakbo papalayo. Sa pag-aakalang iyon ang kumuha ng kanyang mga gamit, itinutok ni Manuel ang baril at kinalabit ang mitsa. Isang putok ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa buong kabukiran ng Batangas. Manuel, tumigil ka, baka makapatay ka. Sigaw ni Doña Remedios mula sa malayo. Ngunit hindi tumigil si Manuel. Ang kanyang pagkabaliw sa pera at kapangyarihan ay mas malala pa sa anumang sakit ng isip. Habang nakasilip si Elena mula sa dilim,
Nakita niya ang isang pamilyar na figura na tumalon sa bakod upang iwasan ang mga bala ni Manuel, ang misteryosong lalaki sa itim na jacket. Sino ang lalaking ito na handang itaya ang buhay para kay Elena? At ngayong nasa kamay na ni Elena ang ebidensya, paano niya ito gagamitin nang hindi nalalantad ang kanyang lihim? Sa gitna ng nagbabagang mansyon, isang bagong kabanata ng paghihiganti ang formal nang nagsimula, at ang apoy na sinindihan ni Elena ay hindi titigil hanggat hindi nagiging abo ang lahat ng pangarap ni Manuel. Ang amoy ng sunog na tela at abo ay nananatiling nakakapit sa mga dingding ng lumang mansyon, tila isang paalala ng kaguluhang nangyari kagabi. Sa gitna ng sala, nakaupo si Elena sa sahig. Kunwari ay abala sa paglalaro ng mga abo na nalaglag mula sa tsimenea. Ang kanyang mga daliri ay itim na, ngunit ang kanyang pandinig ay matalas na nakatuon sa nagaganap na pagtatalo sa pagitan ni Manuel at Sofia sa loob ng opisina. Wala ang hard drive, Sofia, nawala ang lahat. Ang mga records ng utang, ang insurance ni Elena, pati ang mga offshore accounts natin. Ang boses ni Manuel ay gumuho, puno ng desperasyon at takot. Ang tunay na tunog ng kanyang kamao na humahampas sa lamesa ay lumikha ng isang mabigat na kalabog na umalingaw hanggang sa pasilyo. Baka naman naiwan mo lang kung saan, Manuel, o baka naman ninakaw nung lalaking binaril mo kagabi. Sigaw ni Sofia, ang boses niya ay mataas at puno ng pagkairita. Paano na ang plano nating pag-alis? Paano na ang pambayad sa hospital para sa panganganak ko? Sabi mo, secured na ang lahat. Dahan-dahang tumayo si Elena at lumapit sa pinto ng opisina. Ang kanyang maskara ng kabaliwan ay nakasuot pa rin. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at may bahagyang laway sa gilid ng labi. Pumasok siya sa silid ng walang pasabi. Bitbit ang isang piraso ng uling. Ang baby ay may ibang mukha, bulong ni Elena. Ang kanyang mga mata ay nananatiling dilat at nakatitig sa tiyan ni Sofia. Nakita ko ang anino sa ilalim ng puno, ang aninong humahalik sa ibon kapag wala ang leon. Napatigil ang dalawa. Tumingin si Manuel kay Sofia. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa suspisya. Anong sinasabi ng baliw na ito, Sofia? Sinong anino? Sinong lalaking humahalik sa'yo? Namutla si Sofia. Ang kanyang kamay ay nanginginig habang hinahawakan ang kanyang tiyan. Huwag kang maniwala sa kanya, Manuel. Baliw siya, kung ano-ano lang ang nakikita niyan. Ngunit ang binhi ng pagdududa ay naitanim na ni Elena. Lumapit si Manuel kay Sofia. Ang kanyang hawak sa braso ng babae ay hindi na banayad gaya ng dati. Simula nang pumunta tayo rito sa Batangas, parang lagi kang balisa. At nasaan ang pera na kinuha mo sa vault nung nakaraang linggo? Sabi mo, gagamitin mo para sa check-up, pero wala kang maipakitang resibo. Manuel, nasasaktan ako, bitiwan mo ako! Tili ni Sofia. Nagpatuloy si Elena sa kanyang mahinang pagtawa. Isang tawang tila nang gagaling sa kailaliman ng isang madilim na balon. Ang pera ay lumilipad. Lumilipad patungo sa lalaking may itim na jacket. Ang baby ay hindi sa leon. Ang baby ay sa ahas. Punyeta ka, Elena, tumahimik ka! Sigaw ni Manuel sabay tulak kay Elena pabalik sa sahig. Ngunit sa pagkakataong ito, ang galit ni Manuel ay muling bumalik kay Sofia. Totoo ba? Sofia, sagutin mo ako. Kaninong anak ang dinadala mo? Ang tensyon sa loob ng silid ay tila isang kwerdas ng gitara na sobrang higpit. Kaunting galaw na lang ay mapuputol na. Sa labas ng mansyon, narinig ang tunog ng isang sasakyang huminto, ang bangko. Dumating na ang mga tauhan para sa formal na foreclosure ng mga ari-arian ni Manuel. Sir Manuel, may mga tao sa labas. Kinukuha na nila ang mga sasakyan. Ulat ni Yaya Esther mula sa pinto. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may pahiwatig ng tagumpay. Dito na sumabog ang lahat. Sa harap ng banta ng kahirapan, ang pag-ibig ni Manuel at Sofia ay mabilis na nag-abo. Wala ka ng pera, Manuel. Bankrupt ka na. Akala mo ba mananatili ako sa iyo kung magiging pulubi ka? Sigaw ni Sofia, ang kanyang tunay na kulay ay lumitaw na. Oo, hindi sa iyo ang batang ito. Ginamit lang kita para magkaroon ng puhunan, pero kahit pala ang buhay ng asawa mo, hindi mo kayang ibenta ng maayos. Isang malakas na sampal ang dumapo sa mukha ni Sofia mula sa kamay ni Manuel. Ang tunog ng palad na tumatama sa balat ay nagdulot ng isang nakakangilong katahimikan. Napaupo si Sofia sa sahig. Ang kanyang buhok ay humarang sa kanyang mukha. Lumayas ka,
Lumayas ka sa pamamahay na ito bago ko makalimutang babae ka. Galit na utos ni Manuel. Ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding puot at hiya. Tumayo si Sofia. Ang kanyang mga mata ay puno ng puot. Aalis ako, pero tandaan mo ito, Manuel. Wala ka ng asawa, wala ka ng kabit, at wala ka na ring pera. Mabubulok ka rito kasama ang baliw mong asawa. Mabilis na lumabas si Sofia ng mansyon. Bitbit ang kanyang mga gamit na matagal na pala niyang naimpake. Pinanood ni Elena ang pag-alis ni Sofia mula sa bintana. Ang kanyang puso ay hindi nakaramdam ng saya, kundi isang malalim na kapayapaan. Ang kumpanya ng mga demonyo ay nagsisimula ng mabuwag mula sa loob. Lumingon si Manuel kay Elena. Ang lalaki ay mukhang tumanda ng 10 taon sa loob lamang ng ilang minuto. Humakbang siya palapit kay Elena. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom. Ikaw ang may kasalanan ng lahat ng ito, bulong ni Manuel. Ang kanyang boses ay tila isang panganib na paparating. Dapat ay namatay ka na lang sa kalsadang iyon. Dahan-dahang tumayo si Elena. Ang kanyang paningin ay diretso sa mga mata ni Manuel. Sa unang pagkakataon, hindi siya umiwas. Ang kanyang paghinga ay naging kalmado, at ang kanyang labi ay bahagyang gumalaw upang bumuo ng isang salitang tanging si Manuel lang ang makakarinig. Karma, bulong ni Elena. Bago pa makakilos si Manuel, isang malakas na katok sa pinto ang bumasag sa kanilang paghaharap. Ang boses ni Attorney Julian ay umalingaw-ngaw mula sa labas. Manuel, buksan mo ang pinto. May dalang warrant ang mga pulis para sa pag-aresto sa iyo. Ano ang gagawin ni Manuel sa oras na ito ng kagipitan? Tatakas ba siya o gagamitin si Elena bilang huling baraha? At sa pag-alis ni Sofia, sapat na ba ito upang masabing nagsimula na ang pagbabayad? O may mas malaki pang trahedya na naghihintay sa loob ng mansyon? Sumama ka sa akin, Elena. Huwag kang gagawa ng ingay kung ayaw mong tapusin ko rito ang buhay mo. Wala na akong pakialam kung mabulok ako sa kulungan, basta isasama kita sa impyerno. Ang boses ni Manuel ay tila isang gadgad na bakal, puno ng desperation at pait. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakasakal sa braso ni Elena. Hinihila ang babae patungo sa madilim na pasilyo ng ikalawang palapag. Sa labas ng mansyon, ang asul at pulang liwanag mula sa mga sasakyan ng pulis ay humahalik sa mga bintanang kapis, tila mga aninong nagsasayaw sa dingding. Ang tunay na tunog ng marahas na pagkatok sa pintuan sa ibaba ay yuyurak sa katahimikan ng bahay. Ngunit para kay Manuel, ang ingay na iyon ay hudyat ng kanyang huling oras. Napilitang sumunod si Elena, ang kanyang mga paa ay sumasayad sa malamig na sahig. Sa kabila ng sakit ng pagkakahawak ni Manuel, ang kanyang isipan ay nananatiling kalmado. Ramdam niya ang bigat ng hard drive na nakatali sa kanyang hita sa ilalim ng maluwag na bestido. Ang bawat hakbang ni Manuel ay puno ng panginginig. Isang senyales na ang leon ay naging isang desperadong daga na lamang. Manuel, buksan mo ang pinto. Hindi mo na matatakasan ang batas. Hawak na namin ang testimonya ng car shop owner at ang mga bank records mo. Ang sigaw ni Attorney Julian mula sa ibaba ay puno ng awtoridad. Ngunit may kalakip na bahid ng pag-aalala para sa kaligtasan ni Elena. Tumahimik ka, Julian! Isang hakbang pa, itutuloy ko ang hindi ko natapos sa kalsada noon. Sigaw ni Manuel pabalik. Habang isinasandal si Elena sa malamig na pader ng madilim na kwarto ng kanyang lolo. Sa loob ng silid na iyon, ang amoy ng lumang sampagita at alikabok ay tila bumabalot sa kanila. Nakatingin si Elena sa kanyang asawa. Sa ilalim ng liwanag ng buwan na pumapasok sa bintana, nakita niya ang mukha ng lalaking minahal niya ng 7 taon. Ang gwapong mukha na dati ay nagbibigay sa kanya ng ligaya ay isa na ngayong maskara ng kasamaan at pagkatalo. Isang matinding awa ang dumaan sa puso ni Elena. Awa hindi para kay Manuel, kundi para sa sarili niyang nagbulag-bulagan sa loob ng mahabang panahon. Bakit mo ito ginagawa? Bulong ni Elena. Ang kanyang boses ay hindi na ang boses ng isang baliw. Ito ay boses ng isang babaeng gising na mula sa isang masamang panaginip. Napatigil si Manuel. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat habang nakatingin sa asawa. Elena, nagpapanggap ka lang? Niloloko mo ako? Hindi kita niloko, Manuel. Ikaw ang nanloko sa sarili mo. Akala mo ay sapat na ang pera at si Sofia para maging masaya ka, pero tignan mo ang sarili mo ngayon. Wala kang kasama, wala kang kakampi. Kahit ang sarili mong ina, nagtatago na sa takot. Diretsahang sabi ni Elena, ang kanyang mga mata ay matapang na nakatitig sa asawa. Isang marahas na tawa ang kumawala kay Manuel.
isang tawang puno ng pait. Galing mo, napakagaling mo. Pero huli na ang lahat, Elena. Kung babagsak ako, hinding-hindi ka mananatiling nakatayo. Akin ang lupang ito, akin ang mansyong ito. Kinuha ni Manuel ang isang bote ng gaas na nakatago sa gilid ng kwarto. Nagsimula niyang ibuhos ang likido sa mga lumang kurtina at sa kama ng lolo ni Elena. Ang amoy ng gaas ay mabilis na humalo sa hangin, tila isang babala ng isang darating na pagsabog. Kung hindi mapapa sa akin ang yaman ng pamilya mo, walang makikinabang nito. Susunugin ko ang lahat. Sigaw ni Manuel habang kinakapa ang lighter sa kanyang bulsa. Sa sandaling iyon, ang pintuan ng kwarto ay malakas na bumukas. Ang tunay na tunog ng pagbagsak ng kahoy sa sahig ay kasunod ng pagpasok ni Attorney Julian at ng dalawang armadong pulis. Mabilis na itinuon ng mga pulis ang kanilang mga flashlight kay Manuel. Bitiwan mo ang lighter, Manuel, tapos na ang laro! Sigaw ni Julian. Ang kanyang mga mata ay agad na naghanap kay Elena at nang makita niyang ligtas ito, isang buntong hininga ng ginhawa ang kumawala sa kanya. Ngunit hindi sumuko si Manuel. Itinapat niya ang lighter sa kortinang basa ng gaas. Huwag kayong lalapit. Isang galaw nyo, magliliyab ang buong mansyong ito. Sa gitna ng tensyon, isang maliit at manipis na figura ang lumitaw sa likod ni Julian. Si Doña Remedios, ang matanda ay tila lumiit. Ang kanyang karangyaan ay naglaho, napalitan ng isang mukha ng matinding kahihiyan at takot. Manuel, anak, itigil mo na ito, pakiusap ng matanda. Ang kanyang boses ay nanginginig. Huwag mong ubusin ang huling dangal ng ating pangalan. Maawa ka sa akin. Dangal, mama, wala na tayong dangal. Ikaw ang nagturo sa akin na pera ang pinakamahalaga, di ba? Ngayong wala na tayong pera, ano pang ititira ko? Sigaw ni Manuel sa kanyang sariling ina. Samantala, dahan-dahang lumapit si Julian kay Elena, pilit na iniaabot ang kanyang kamay, habang ang atensyon ni Manuel ay nasa kanyang ina. Elena, halika rito. Dahan-dahan lang, bulong ni Julian. Tumingin si Elena kay Julian. Pagkatapos ay kay Manuel na tila nawawala na sa sariling katinuan. Ang apoy ng lighter ay malapit na sa kortina. Alam ni Elena na sa isang pagkakamali, ang kasaysayan ng kanyang pamilya ay magiging abo. Isang mahalagang desisyon ang kailangang gawin, isang desisyon na hindi lamang magliligtas sa kanyang buhay, kundi magtatapos sa sumpa ng kanyang nakaraan. Hanggang kailan ka tatakbo sa dilim, Manuel? Tanong ni Elena sa isang mahinahong tono na tila isang dalangin. Hanggang sa maubos ang lahat? O hanggang sa mahanap mo ang iyong sarili sa gitna ng abo? Isang luha ang pumatak mula sa mata ni Manuel. Ang kanyang kamay na hawak ang lighter ay nagsimulang manginig ng malakas. Sa labas, ang tunog ng papalapit pang mga sirena ay tila isang hatol na hindi na mababago. Ano ang pipiliin ni Manuel? Ang pagsisisi o ang tuluyang pagpuksa sa lahat? At sa gitna ng nagbabagang panganib, sapat ba ang tapang ni Elena upang harapin ang huling hamon bago ang pinakahihintay na pistahan ng hustisya? Hindi mo na kailangang sunugin ang bahay na ito, Manuel, dahil ang tanging susunog sa iyo ay ang sarili mong mga kasalanan. Ang boses ni Elena ay tila isang kampanang kristal na bumasag sa nakakangilong tensyon sa loob ng silid. Hindi ito ang boses ng isang babaeng nawawala sa sarili. Ito ay boses ng isang reyna na muling binabawi ang kanyang trono. Dahan-dahang tumayo ng tuwid si Elena, ang kanyang balikat na dati ay laging nakayuko ay naging matatag, at ang kanyang mga mata ay nagningning sa talino na matagal niyang ikinubli. Napatigil ang kamay ni Manuel na hawak ang nagliliyab na lighter. Ang maliit na apoy ay sumasayaw, anino nito ay malaki sa dingding, ngunit ang takot sa mukha ni Manuel ay mas malaki pa. Elena, at paano? Ang gamot, ang vial na ibinibigay ko sa iyo gabi-gabi. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Elena. Salamat kay Yaya Esther, Manuel. Ang bawat baso ng tubig na may lason na ibinibigay mo ay maingat niyang pinapalitan ng tubig na may asukal. 7 taon akong naging martir sa paningin mo, pero sa huling ilang buwan, natuto akong maging anino sa sarili kong buhay. Punyeta! Sigaw ni Manuel, ang kanyang desperasyon ay umabot na sa sukdulan. Itinapat niya ang lighter sa kortinang basa ng gaas. Huwag kayong lalapit! Isang galaw niyo, tutupukin ko ang lahat. Kung hindi ako magkakaroon ng yaman, walang matitira sa iyo, Elena. Bitiwan mo iyan, Manuel? Sigaw ni Attorney Julian habang dahan-dahang humahakbang pasulong. Ang kanyang mga kamay ay nakataas. Pilit na pinakalma ang sitwasyon habang ang mga pulis sa kanyang likuran ay handa ng sumugod.
Wala ka ng matatakasan. Ang hard drive na kinuha ni Elena, nakuha na namin ang kopya. Ang insurance fraud, ang tangkang pagpatay sa kalsada, ang lahat ng illegal na transaksyon ni Sofia, lahat ay nasa kamay na ng batas. Sa likod ni Julian, si Doña Remedios ay napaluhod sa sahig. Ang kanyang mamahaling bestido ay nadumihan ng alikabok at ang kanyang mukha ay balot ng matinding kahihiyan. Anak, Manuel, itigil mo na ito. Ang pangalan natin, ang dangal natin, dinudurog mo na ng tuluyan. Dangal? Mama, wala tayong dangal mula nang hayaan mong saktan ko si Elena para sa pera. Sagot ni Manuel. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng galit at luha. Akin ang lupang ito. Akin! Sa gitna ng kaguluhan, isang mahinang kalabog mula sa labas ng bintana ang narinig. Ang misteryosong lalaki sa itim na jacket ay mabilis na pumasok mula sa balkonahe, tila isang anino na biglang nabuhay. Sa isang mabilis na pagkilos, bago pa man maibaba ni Manuel ang lighter sa kortina, ay sinunggaban ng lalaki ang braso ni Manuel. Ang tunay na tunog ng pagbagsak ng lighter sa sahig at ang marahas na pagkakadapa ni Manuel ay bumasag sa katahimikan. Mabilis na sumugod ang mga pulis. Ang tunog ng mga posas na sumasara sa mga bisig ni Manuel ay tila musika ng katarungan para kay Elena. Ang bawat kalansing ng bakal ay isang paalala na ang kanyang 7 taong pagkabilanggo sa isang maling pag-ibig ay tapos na. Bitawan niyo ako! Hindi niyo alam kung sino ang kinakalaban niyo? Sigaw ni Manuel habang kinakaladkad siya palabas ng silid. Ngunit ang kanyang mga sigaw ay tila mga tahol ng asong walang ngipin. Sa huling pagkakataon, lumingon siya kay Elena. Ang kanyang mga mata ay puno ng puot. Ngunit nakita ni Elena ang isang munting kislap ng pagsisisi na huli na para sa lahat. Naiwan si Elena sa gitna ng silid. Ang amoy ng gaas ay nananatiling matapang sa hangin. Nilapitan siya ni Attorney Julian. Ang kanyang mukha ay puno ng paghanga at isang malalim na pag-alala. Elena, tapos na, ligtas ka na, bulong ni Julian. Dahan-dahan niyang hinawakan ang kamay ni Elena. Ang init ng kanyang palad ay tila nagbibigay ng bagong buhay sa nanlalamig na katawan ng babae. Tumingin si Elena sa kanyang paligid, sa lumang mansyon na naging saksi sa kanyang paghihirap at ngayon ay sa kanyang tagumpay. Ligtas na ako, pero ang bahay na ito, kailangan nating linisin ang bawat sulok. Samantala, sa labas ng mansyon, si Doña Remedios ay inaalalayan ng mga tauhan ng barangay. Ang lahat ng mga kapitbahay na dati ay hinahamak ni Elena ay naroon. Nanonood sa pagbagsak ng makapangyarihang pamilya. Ang hiya na laging iniiwasan ng Donya ay naging isang malaking anino na bumalot sa kanya ng buong buo. Ngunit ang pansin ni Elena ay naagaw muli ng misteryosong lalaki. Nakatayo ito sa dilim ng hardin, tila naghihintay ng utos. Lumingon si Julian sa lalaki at tumango. Siya si Gabriel, Elena, ang aking kapatid. Siya ang nagbantay sa iyo mula sa labas habang ako ang kumikilos sa loob ng korte. Isang bagong revelasyon ang gumulat kay Elena. Bakit ganito kalaki ang sakripisyo ni Julian at ng kanyang kapatid para sa kanya? May mas malalim pa bang dahilan sa likod ng kanilang pagtulong? Habang ang mga sirena ng pulis ay unti-unting lumalayo, naiwan ang katahimikan ng gabi sa Batangas. Isang bituin ang sumilip mula sa makapal na ulap, tila isang mata na nagmamasid sa bagong simula ni Elena. Ang maskara ay nahulog na, ang katotohanan ay naitampok na, ngunit ang tunay na pagsubok sa paghilom ng kanyang puso ay magsisimula pa lamang. Bakit nga ba itinaya ni Julian ang kanyang karera para kay Elena? Ano ang nilalaman ng huling liham na iniwan ng lolo ni Elena na nahanap ni Gabriel sa gitna ng kaguluhan? Sa paghupa ng bagyo, handa na ba si Elena na harapin ang mga bagong lihim na maaaring bumago muli sa kanyang kapalaran? Hindi niyo ako pwedeng ikulong dito. Kilala niyo ba kung sino ako? Ako si Manuel Ilustre. Ang asawa ko ay isang baliw. Hindi kayo dapat naniniwala sa kanya. Ang boses ni Manuel ay umaalingaw-ngaw sa malamig at madilim na pasilyo ng himpilan ng pulisya. Ang tunay na tunog ng bakal na pintuan na sumasara at ang pag-ikot ng susi sa kandado ay tila huling hatol na bumasag sa kanyang pagkatao. Sa loob ng maliit na selda, ang amoy ng luma at basang semento ay tila sumasakal sa kanya. Wala na ang kanyang mamahaling kurbata, wala na ang kanyang awtoridad. Tanging isang lalaking tinalo ng sariling kasakiman ang natira. Sa labas, sa ilalim ng malamig na liwanag ng mga bumbilya,
Nakatayo si Elena kasama si Attorney Julian. Pinapanood niya ang kanyang asawa mula sa likod ng rehas. Ang kanyang mga mata ay walang bakas ng galit, kundi isang malalim na pagkapagod. Ang 7 taon ng pagtitiis ay tila isang mabigat na pasanin na unti-unti niyang inilalatag sa sahig. Elena, mahal ko. Sabihin mo sa kanila na nagkamali lang sila. Magmula tayo muli, pangako, babaguhin ko ang lahat. Pagsusuma mo ni Manuel, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa rehas. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng pawis at luha. Hindi kumibo si Elena. Lumapit siya ng bahagya sa rehas, sapat lamang upang makita ni Manuel ang bawat linya ng determinasyon sa kanyang mukha. Hindi mo na mababago ang nakaraan, Manuel. Ang bawat luhang ibinuhos ko, ang bawat gabing pinagkatiwalaan kita habang nilalason mo ako. Ang lahat ng iyon ay may kabayaran. Hindi ito paghihiganti. Ito ay pagtanggap sa hustisyang matagal mong ipinagkait. Tinalikuran ni Elena ang selda. Ang tunay na tunog ng kanyang mga takong sa sementadong sahig ay tila isang martsa ng tagumpay. Sa bawat hakbang papalayo, nararamdaman niya ang paggaan ng kanyang dibdib. Samantala, sa labas ng himpilan, si Doña Remedios ay pinapalibutan ng mga mamamahayag at mga mausisang kapitbahay mula sa Batangas. Ang hiya, ang kinatatakutan ng bawat Pilipino ay tila isang makapal na kumot na bumabalot sa matanda. Ang kanyang mga kaibigan sa high society ay isa-isang tumatalikod, ang kanilang mga bulungan ay mas matalas pa sa anumang kutsilyo. Diyos ko, akala ko ba ay napakabait na pamilya nila? Pinagmamalaki pa ni Remedios ang yaman nila, iyon pala ay galing sa panloloko sa sariling menugang, bulong ng isang babae sa kumpol ng mga tao. Nakakaawa si Elena. 7 taon siyang nagpanggap na martir habang ginagawa siyang alipin sa sarili niyang bahay, dagdag pa ng isa. Nakita ni Elena ang kanyang biyenan na nakaupo sa isang bangko, nakatungo at hindi makatingin sa sinuman. Nilapitan niya ito. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Remedios ay tila naging masangsang na sa ilong ni Elena. Mama, tawag ni Elena. Nag-angat ng tingin ang matanda. Ang kanyang mga mata ay puno ng panginginig. Elena, anong gagawin mo sa amin? Saan na kami titira? Ang mansyon sa Batangas ay mananatiling sa akin dahil iyon ang pamana ng lolo ko. Ang lahat ng kinuha nyo ay kailangang maibalik. Mahinahong sabi ni Elena. Hindi ko kayo itatapon sa kalsada dahil minahal ko kayo bilang pamilya, pero kailangan nyo ring harapin ang bunga ng inyong mga desisyon. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng pagkalimot sa batas. Umalis si Elena kasama si Julian at Gabriel. Habang nakaupo sa loob ng sasakyan ni Julian, binalot sila ng isang payapang katahimikan. Ang tunay na tunog ng makina ng sasakyan ay tila isang oyayi na nagpapatulog sa mga bagyo ng kahapon. Elena, may isa pa kaming nahanap sa mga gamit ni Sofia, sabi ni Gabriel habang iniaabot ang isang maliit na recording device. Hindi lang pala si Manuel ang niloloko niya. May mga ebidensya rito na balak din niyang ubusin ang huling pera ni Manuel bago siya tumakas. Nakinig si Elena sa recording. Doon narinig niya ang boses ni Sofia na tumatawa. Sinasabing hinding-hindi niya kailanman minahal si Manuel at ginamit lang niya ito para makalapit sa yaman ng mga ilustre. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Elena. Ang 2 demonyo ay kapwa na biktima ng sarili nilang kasamaan. Salamat Julian, salamat Gabriel, bulong ni Elena. Ipinatong niya ang kanyang ulo sa sandalan ng upuan, ang kanyang mga mata ay dahan-dahang pumikit. Huwag ka munang magpasalamat, Elena. Ang paglalakbay ay hindi pa tapos. Tugon ni Julian, ang kanyang boses ay puno ng lambing. Ang pagbawi sa dangal ay simula pa lang. Ang paghilom ng puso mo ang mas mahalaga. Pumunta sila sa isang maliit na karenderiya sa gilid ng daan. Isang lugar na malayo sa karangyaan ngunit puno ng buhay. Doon kumain si Elena ng mainit na lomi. Ang tunay na usok ng pagkain ay tila nagpapainit sa kanyang nanlalamig na kaluluwa. Sa isang simpleng sandali, naramdaman ni Elena ang pagiging tao muli. Ang pagtawa ni Gabriel at ang mga seryosong kwento ni Julian ay tila mga gamot na nagpapahilom sa kanyang mga sugat. Ngunit ang katahimikan ay muling nabasag nang tumunog ang cellphone ni Julian. Pagkatapos ng maikling pag-uusap, ang mukha ng abogado ay naging seryoso muli. Elena, may balita mula sa ospital kung saan dinala si Sofia, sabi ni Julian. Nagkaroon siya ng komplikasyon, at ang batang dinadala niya, kailangan nila ng isang guardian para magdesisyon. Napatigil ang pagsubo ni Elena. Ang bata.
Ang inosenteng buhay sa gitna ng lahat ng dumi at kasalanan. Isang panibagong hamon ang dumating sa kanyang harap. Handa ba si Elena na maging tagapagligtas ng bunga ng pagtatraidor ng kanyang asawa? O ito ba ang magiging huling pagsubok na tuluyang wawasak sa kanyang bagong nahanap na kapayapaan? Hindi kasalanan ng isang sanggol kung ang kanyang mga magulang ay naligaw ng landas. Ang dugo ay dugo, pero ang puso ang nagdidikta kung sino tayo. Ang mga salitang iyon ni Yaya Esther ay tila isang malamig na panyo na ipinahid sa nag-aapoy na isipan ni Elena habang nakatayo siya sa harap ng glass window ng Neonatal Intensive Care Unit. Sa loob, isang napakaliit na nilalang ang nakikipaglaban para sa bawat hininga. Ang anak ni Manuel at Sofia. Ang bata ay kulang sa buwan, maputla at tila isang marupok na ibon na nahulog mula sa pugad. Namatay si Sofia sa panganganak dahil sa komplikasyon at si Manuel ay nabubulok sa selda. Si Elena, ang babaeng binalak nilang patayin, ang tanging natitirang pag-asa ng batang ito. Tumingin si Elena sa kanyang sariling refleksyon sa salamin. Ang mga seryosong mata ng isang babaeng dumaan sa apoy ay nagtataglay na ngayon ng isang kakaibang liwanag. Ang liwanag ng pagpapasya. Hindi niya mahal si Sofia at mas lalong wala na siyang pag-ibig para kay Manuel. Ngunit ang munting buhay na ito ay walang bahid ng kanilang kasalanan. Bayaran mo ang lahat ng gastusin, Julian. Mahinahong utos ni Elena kay Attorney Julian na nakatayo sa kanyang likuran. Ibigay mo sa kanya ang pinakamagaling na doktor, pero huwag mong sasabihin kahit kanino na ako ang may gawa nito. Hayaan nating lumaki siyang malayo sa anino ng kanyang mga magulang. Makalipas ang ilang linggo, bumalik si Elena sa Batangas. Ang pagpasok niya sa tarangkahan ng bahay na bato ay hindi na bilang isang biktima, kundi bilang isang tagapangalaga. Ang amoy ng tuyong damo at ang malakas na ihip ng hangin mula sa dagat ay tila bumabati sa kanyang pagbabalik. Ang tunay na tunog ng pagbukas ng malaking pintuan na gawa sa nara ay lumikha ng isang malalim na ugong na tila paggising sa isang natutulog na higante. Nagsimula ang paghilom. Kasama si Yaya Esther at si Gabriel, sinimulan ni Elena ang paglilinis sa mansyon. Ang bawat kuskus ng walis sa maalikabok na sahig ay tila pagbura sa mga bakas ng sakit. Ang tunay na tunog ng tubig na ibinubuhos sa mga lumang tile at ang kalates ng mga kurtinang tinatanggal ay naging musika ng pagbabago. Elena, may nahanap si Gabriel sa silong. Tawag ni Julian isang hapon habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog. Nagbibigay ng gininto ang kulay sa buong kabukiran. Naglakad si Elena patungo sa ilalim ng hagdanan kung saan ang isang bahagi ng sahig ay tinanggal ni Gabriel. Doon, nakatago ang isang lumang baul na gawa sa kamagong, balot ng makapal na alikabok at sapot ng gagamba. Ang tunay na tunog ng pagtanggal ng kinakalawang na trangka ay lumikha ng isang nakakangilong ingay na tila isang lihim na pilit bumubukas. Sa loob ng baul ay hindi ginto o alahas, kundi mga lumang liham at isang kupas na litrato. Isang litrato ng kanyang lolo Severino kasama ang isang batang lalaki na may pamilyar na mga mata. At sa ilalim nito, isang kasulatan na hindi kailanman nakita ni Manuel. Ano ito, Julian? Tanong ni Elena. Ang kanyang boses ay puno ng kaba. Binasa ni Julian ang dokumento nang may matinding konsentrasyon. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng gulat. Elena, ang lupang ito ay hindi kailanman pwedeng ibenta o isangla ng kahit sinong asawa o kamag-anak. Nakasaad dito na ang lahat ng ari-arian ay nakapangalan sa isang trust fund na tanging ikaw lang ang may kontrol kahit kasal ka pa. Ibig sabihin, ang lahat ng ginawa ni Manuel na pag-utang gamit ang lupang ito ay ilegal mula pa sa simula. Ang bangko ay walang karapatang kunin ito. Naramdaman ni Elena ang isang matinding bugso ng emosyon. Ang kanyang lolo ay tila naglatag ng isang kalasag para sa kanya bago pa man dumating ang bagyo. Isang luha ng pasasalamat ang pumatak mula sa kanyang mata at dumapo sa lumang papel. Salamat, Lolo. Salamat sa pagprotekta sa akin, bulong niya. Sa gitna ng katahimikan, lumapit si Julian at dahan-dahang ipinatong ang kanyang kamay sa balikat ni Elena. Hindi ka na kailangang matakot, Elena. Ang lahat ng kinuha nila ay babalik sa iyo ng higit pa. At ang bahay na ito ang magiging simbolo ng iyong bagong simula. Ang golden moment ay dumating nang magpasya silang magmeryenda sa ilalim ng malaking puno ng mangga. Nagtimpla si Yaya Esther ng mainit na tsokolate at naghanda ng kakanin. Sa sandaling iyon,
Habang nagtatawanan sina Gabriel at Julian tungkol sa mga kwento ng kanilang kabataan, naramdaman ni Elena ang isang bagay na matagal na niyang hindi nararamdaman, ang kapayapaan. Ang tunay na tunog ng hangin na humahaplos sa mga dahon at ang amoy ng basang lupa matapos ang isang mabilis na ambon ay tila isang yakap mula sa kalikasan. Ngunit ang kapayapaang iyon ay pansamantalang nagambala nang lumapit si Gabriel, bitbit ang isang sulat. Galing sa kulungan, Elena, mula kay Manuel. Nanginginig ang mga daliri ni Elena habang binubuksan ng sobre. Ang sulat ay puno ng mga salitang humihingi ng tawad, mga pangakong magbabago, at mga pagbabanta na hindi niya kakayanin ang mabuhay ng mag-isa. Isang manipulative na liham na layuning muling gapusin ang kanyang puso sa utang na loob at awa. Tumingin si Elena sa malawak na lupain, sa bahay na bato na ngayon ay muling nagniningning, at kay Julian na nakatingin sa kanya ng may pagmamahal. Dahan-dahan niyang pinunit ang sulat. Ang tunay na tunog ng papel na nahahati ay tila huling pagputol sa tanikala ng kanyang nakaraan. Inihulog niya ang mga piraso ng papel sa isang maliit na apoy sa tabi. Pinapanood ang mga ito na maging abo at tangayin ng hangin. Hindi na ako ang babaeng iniwan mo sa kalsada, Manuel. Bulong ni Elena sa hangin. Ang babaeng iyon ay namatay na kasama ng ulan. Ang nakatayo rito ay ang Elena na natutong mahalin ang kanyang sarili. Isang kumatok sa tarangkahan ang bumasag sa kanilang sandali. Isang lalaking nakasuot ng uniforme ng ospital ang humihingal na lumapit. Ma'am Elena, ang bata ay nagkaroon ng seizure. Kailangan po kayo sa ospital ngayon din. Ano ang gagawin ni Elena? Hahayaan ba niyang muling maging bahagi ng kanyang buhay ang bunga ng pagtatraidor? O ito ba ay isa na namang bitag ng tadhana upang subukin ang kanyang kakayahang magpatawad? Sa pagitan ng kanyang bagong kalayaan at ng responsibilidad sa isang inosenteng buhay, nahanap ni Elena ang kanyang sarili sa isang panibagong sangandaan. Kailangan niyang operahan sa puso, Ma'am Elena. Ito ang tanging paraan para mabuhay siya, pero malaki ang risk dahil sa sobrang liit pa ng kanyang katawan. At kailangan namin ng pirma ng isang kamag-anak or legal guardian. Ang boses ng doktor ay tila isang malamig na hanging umiihip sa loob ng sterile na silid ng ospital. Nakatayo si Elena sa harap ng incubator. Pinagmamasdan ang munting nilalang na ang balat ay tila papel sa nipis. Ang tunay na tunog ng makinang nagbabantay sa tibok ng puso ng sanggol ay lumilikha ng isang ritmikong ingay na tila isang mabilis na orasan. Bawat segundo ay mahalaga, bawat pintig ay isang panalangin. Sa kanyang kanang kamay, hawak ni Elena ang pluma. Sa kaliwa, ang lukot na liham ni Manuel mula sa bilangguan na puno ng mga salitang manipulatibo. Elena, para sa bata, patawarin mo ako. Hayaan mo akong makita ang anak ko. Ang mga salitang iyon ay tila mga aninong pilit humahabol sa kanya. Sinusubukang ibalik siya sa hawla ng nakaraan. Elena, hindi mo ito kailangang gawin, bulong ni Julian sa kanyang tabi. Ang init ng presensya ng abogado ay tila nagbibigay ng proteksyon laban sa lamig ng aircon sa ospital. Ang batang ito ay bunga ng isang pagkakamali na halos pumatay sa iyo. Walang magbabawal sa iyo kung piliin mong lumakad papalayo. Huminga ng malalim si Elena. Ang amoy ng antiseptic at gamot ay humalo sa bango ng kanyang sariling pagkatao na muling nabuo. Dahan-dahan niyang ibinaba ang pluma sa dokumento. Ang tunay na tunog ng paggasgas ng tinta sa papel ay tila pagpapatibay sa isang bagong tadhana. Pinirmahan niya ang papel hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang tagapagtanggol. Hindi ko ito ginagawa para kay Manuel, Julian. At lalong hindi para kay Sofia. Sabi ni Elena. Ang kanyang boses ay matatag at malalim. Ginagawa ko ito para sa batang ito na walang kinalaman sa dumi ng kanilang mga puso. At ginagawa ko ito para sa aking sarili. Dahil kung hahayaan ko siyang mamatay, dahil lamang sa galit ko, ako ang magiging bilanggo habang buhay. Matapos ang mahabang oras ng operasyon, nagpasya si Elena na gawin ang huling hakbang sa kanyang paglaya. Binisita niya si Manuel sa kulungan sa huling pagkakataon. Ang tunay na tunog ng mabibigat na sapatos ni Elena sa sementadong pasilyo ng bilangguan ay lumikha ng isang matinding echo. Sa kabila ng makapal na salamin, nakita niya si Manuel. Ang lalaki ay mukhang kalansay na lamang. Ang dating ningning ng mga mata ay napalitan ng dilim at desperasyon. Nang makita niya si Elena, mabilis siyang sumunggab sa telepono. Elena, salamat. Alam kong hindi mo ako matatanggihan. Ang anak ko. Kumusta ang anak ko?
Papayagan mo ba akong makalabas para makita siya? Ang boses ni Manuel mula sa speaker ay tila isang desperadong gasgas ng kuko sa pader. Nanatiling kalmado si Elena. Hindi siya nagpakita ng galit. Ang kanyang mukha ay tila isang payapang lawa matapos ang isang malakas na bagyo. Ligtas ang bata, Manuel. Nagtagumpay ang operasyon. Pero narito ako para sabihin sa iyo ang huling desisyon ko. Napatigil si Manuel, ang pag-asa sa kanyang mukha ay dahan-dahang napalitan ng kaba. Inampon ko na siya ng legal, patuloy ni Elena. Siya ay magiging isang ilustre sa pangalan ng aking lolo, hindi sa iyo. Lalaki siyang may dangal, malayo sa mga kasinungalingan mo. At ikaw, hinding-hindi mo na siya makikita. Ito na ang huling pagkakataon na makakausap mo ako. Ang utang na loob na sinasabi ng nanay mo, binabayaran ko na iyan sa pamamagitan ng pagbibigay ng buhay sa anak mo. Mula sa araw na ito, malaya na ako sa iyo. Elena, hindi mo pwedeng gawin ito. Anak ko siya, Elena. Ang tunay na tunog ng paghampas ni Manuel sa salamin ay bumasag sa katahimikan, ngunit binaliwala ito ni Elena. Ibinaba ni Elena ang telepono at tumalikod. Sa bawat hakbang niya papalabas ng bilangguan, nararamdaman niya ang tunay na liwanag ng araw na humahalik sa kanyang balat. Ang hangin sa labas ay tila mas masarap lang hapin. Wala na ang mabigat na pasanin sa kanyang balikat. Wala na ang takot. Pagbalik niya sa Batangas, natagpuan niya si Julian na naghihintay sa kanya sa balkonahe ng bahay na bato. Ang tunay na tunog ng huni ng mga ibon at ang amoy ng mga bulaklak sa hardin ay tila pagdiriwang ng kanyang pagbabalik. Julian, tawag ni Elena. Lumapit si Julian at kinuha ang kanyang mga kamay. Handa ka na ba, Elena? Handa ka na bang buksan ang pintuan para sa ating sariling kwento? Tumingin si Elena sa kanyang sariling mga kamay. Ang mga kamay na dati ay nanginginig sa takot, ngunit ngayon ay matatag at puno ng pag-asa. Handa na ako, Julian. Pero bago ang lahat, gusto ko munang yakapin ang bata. Gusto kong iparamdam sa kanya na sa bahay na ito, ang tanging batas ay ang pag-ibig at katarungan. Pumasok sila sa loob ng mansyon, kung saan ang tunay na tunog ng isang mahinang iyak ng sanggol ay nagmumula sa kwarto ni Don Severino. Ito ay hindi na tunog ng trahedya, kundi tunog ng isang bagong simula. Sino nga ba ang mag-aakala na sa guho ng isang pagtatraidor ay sisibol ang isang ganitong uri ng kagandahan? Paano babaguhin ng munting buhay na ito ang kapalaran ng mga ilustre sa Batangas? At sa pagyakap ni Elena sa bata, tuluyan na nga bang naghilom ang mga sugat na iniwan ng nakaraan? 3 taon na ang nakalilipas mula nang ang mga anino ng pagtatraidor ay sumubok na lamunin ang buhay ni Elena. Ngayon, ang bahay na bato sa Batangas ay hindi na isang monumento ng kalungkutan. Ang mga dingding nito na dati ay balot ng lumot ay muling pininturahan ng kulay ng bukang liwayway. Ang tunay na tunog ng mga bata na nagtatakbuhan sa malawak na bakuran at ang malakas na pagaspas ng mga dahon ng puno ng mangga ay nagbibigay ng isang masiglang himig sa buong kabukiran. Ang mansyong ito ay naging bahay ng pag-asa, isang kanlungan para sa mga kababaihang dumanas ng karahasan at pang-api. Ang mga babaeng gaya ni Elena noon ay nawalan ng boses. Nakatayo si Elena sa balkonahe, pinagmamasdan ng isang maliit na lalaking may 3 taong gulang na masayang hinahabol ang isang tuta sa damuhan. Siya si Severino, ang batang bunga ng isang madilim na gabi, ngunit pinalaki ni Elena sa ilalim ng liwanag ng pagmamahal. Ang bata ay may mga mata ni Manuel, ngunit ang kanyang ngiti ay refleksyon ng kabutihang itinanim ni Elena sa kanyang puso. Isang mainit na palad ang dahan-dahang pumatong sa balikat ni Elena. Hindi na kailangang lumingon ni Elena upang malaman kung sino ito. Ang amoy ng peppermint at ang pamilyar na init ng presensya ni Attorney Julian ay sapat na upang pakalmahin ang anumang natitirang kaba sa kanyang dibdib. Nakahanda na ang lahat para sa anibersaryo ng Foundation, Elena, bulong ni Julian. Ang kanyang boses ay puno ng paghanga na hindi kumukupas sa paglipas ng panahon. Ang daming buhay ang nabago mo dahil sa iyong tapang. Dahan-dahang isinandal ni Elena ang kanyang ulo sa balikat ni Julian. Ang tunay na tunog ng kanilang sabay na paghinga ay tila isang payapang awit ng katarungan. Hindi ko ito magagawa kung wala ka, Julian. Salamat sa pagturo sa akin na ang pag-ibig ay hindi kailangang maging isang sakripisyo ng sariling dangal. Hinawakan ni Julian ang kamay ni Elena. Ang kanilang mga daliri ay nagdaop. Isang simple ngunit matatag na pangako ng pagsasama na hindi nakabatay sa utang na loob, kundi sa tunay na respeto. Naitanong ni Elena sa kanyang sarili, napatawad ko na ba sila? Habang tinitignan niya ang malayo,
Kung saan ang araw ay unti-unting lumulubog sa likod ng mga bundok, natagpuan niya ang sagot. Ang pagpapatawad ay hindi para sa mga taong nanakit sa kanya. Hindi para kay Manuel na hanggang ngayon ay nabubulok sa katahimikan ng kanyang selda, o para kay Sofia na nabaon na sa limot. Ang pagpapatawad ay para sa kanyang sarili. Pinatawad na ni Elena ang sarili niya sa pagiging mahina noon, sa pagpayag na tapakan ang kanyang pagkatao, at sa pananatili sa isang relasyong walang halaga. Doon niya nahanap ang tunay na kapayapaan. Ang katarungan ay hindi lamang ang pagpapakulong sa mga masasamang tao. Ang tunay na katarungan ay ang muling pagtayo ng tuwid, ang pagbawi sa iyong pangalan, at ang pagpili na maging maligaya sa kabila ng lahat ng pilat. Mama, tignan mo ang bulaklak! Sigaw ng munting si Severino habang tumatakbo patungo sa kanila, bitbit ang isang dilaw na dahlia. Yumuko si Elena at niyakap ng mahigpit ang bata. Ang amoy ng sanggol at ang sariwang hangin ng Batangas ay tila huling gamot na nagpatuyo sa lahat ng kanyang mga luha. Sa sandaling iyon, alam ni Elena na ang sumpa ay ganap na nang naputol. Ang bata ay hindi na magiging gaya ng kanyang ama. Siya ay lalaking may pagpapahalaga sa katotohanan. Habang ang gabi ay dahan-dahang bumabalot sa bahay na bato, ang mga ilaw sa loob ng mansyon ay isa-isang nagningning. Ito ay hindi na isang bahay ng mga lihim, kundi isang tahanan ng mga kwentong may katapusan at bagong simula. Ang huling aral na nais iwan ni Elena sa bawat pusong nakikinig ay ito. Ang pinakamahalagang pangako na maaari mong gawin ay ang pangako sa iyong sarili, na hinding-hindi mo na muling hahayaang maging biktima ka. Dahil sa dulo ng bawat bagyo, laging may lupang naghihintay na muli mong pagtamnan ng pag-asa. Ang kwento ni Elena ay tapos na sa mga pahina ng paghihirap, ngunit ang kanyang buhay ay kakaumpisa pa lamang sa mga kabanata ng tunay na kaligayahan.